Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para update kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 3421-3440. Kabanata 3421. Giant Device ng Yartran. Walang inaasahan na si Levi ay gagawa ng marahas na pagbisita sa Yartran ng biglaan. Matapos ang kabiguan sa huling pagkakataon, nawala si Yartran sa mata ng publiko. Ang lakas ni Levi ay higit pa sa kanilang inaasahan. Nauna na nilang ibinunyag kay Shield ang posibilidad na manalo sila, ngunit alam nilang kailangan nilang magbayad ng napakabigat na halaga. Gayunpaman, pagkatapos ng labanang iyon, ganap silang nagbago. Naghinala sila na posibleng talunin si Levi, ngunit kung ang kabuuan ng puwersa ng pag-atake ni Yartran ay mapakilos. Kamakailan, kahit na ang hari ng Yartran ay sinisi ang kanyang mga embahador para sa pakikipagtulungan sa Ecclesiastic Order upang labanan si Levi. Malubha ang sitwasyon para sa kanila, at wala silang ideya kung paano ito haharapin. Ang labanan ay lubusang inilantad ang mga ito, bukod pa sa katotohanan na sila ay dumanas din ng matinding pagkatalo. Ngayon, nalaman ng mundo ang tungkol sa pagkakaroon ng Yartran. Ito ay kaguluhan saan man sa mundo. Malinaw, nais ni Yartran na maging bansa ang huling tawanan. Gayunpaman, ang pagkakataong iyon na mangyari ay nawala magpakailanman, at sila ay gumawa ng isang kakilakilabot na kaaway sa proseso. Dati, ayos pa, dahil si Levi ay may sama lang ng loob kay Zarain. Hindi niya alam ang tungkol kay Yartran, kaya wala siyang pakialam. Malungkot na nagbago ang mga bagay, at si Yartran ay naging isa pang target para sirain ni Levi. Alam nila kung ano si Levi, at alam nilang maghihiganti siya. Nagtipon ang mga matataas na opisyal ng Yartran upang pag-usapan kung ano ang susunod na gagawin. Darating si Levi para maghiganti, walang duda tungkol doon. Gayunpaman, pagkatapos ng kanilang pagsusuri, nakatitiyak silang itutuon ni Levi ang kanyang atensyon sa Ecclesiastic Order at sa mga lihis na angkan sa ngayon. Kaya, sa sandaling ito, hindi siya pupunta para sa kanila. Nangangahulugan iyon na magkakaroon sila ng oras upang maghanda. As usual, pinag-uusapan nila kung paano haharapin si Levi noong araw na iyon. Naniniwala sila na nakatago pa rin ang Yartran, sa kabila ng pagkakaroon nito ay kilala na ngayon sa iba pang bahagi ng mundo, dahil walang madaling mahanap ang mga ito. Walang sino man sa kanila ang umaasa na darating si Levi sa Yartran ng ganoon kalakas. Ang kanyang tinig ay kumalat sa bawat sulok ng bansa, na ipinaalam sa kanila ang kanyang pagdating. Ang lahat sa Yartran ay nabalisa. Nagsimula pang ang tumakas ang ilan. Si Levi ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan, pagkatapos ng lahat. Siyempre, natatakot sila sa kanya. Kahit sa malayo, makikita ng isang tao ang kabuuan ng Yartran ay nasa isang galit na gulo. Ngumisi si Blackhawk, sinong mag-aakalang matatakot ng ganito ang matataas at makapangyarihang B***starred na ito. Bagaman, iyon ay nagsasalita lamang ng mga volume kung gaano kalakas si Levi. Mukhang tumaya ako sa tamang kabayo. I activate ang defense system. Mabilis na nag-react si Yartran. Dumagundong. Ang lupa ay nagsimulang manginig bago ang isang walang anyo na field ng puwersa ay agad na sumaklaw sa buong bansa. Mayroong nakakatakot na dami ng enerhiya na dumadaloy sa force field. Higit pa rito, may mga sinaunang simbolo sa kanila. Ang pinakamahalaga, ang force field ay konektado sa super spiritual na linya ng ley ng Yartran. Sa makatuwid, nagkaroon ng walang katapusang dami ng enerhiya na dumadaloy sa force field. Ito ang pinakadakilang trump card ni Yartran. Ang force field ay talagang isang higanteng device na may maraming function. Halimbawa, maaari itong itago ang bansa, baguhin ang gravity sa loob, manipulahin ang magnetic field, at, syempre, bumuo ng isang hadlang na magpoprotekta sa bansa sa pamamagitan ng pagharang sa lahat ng mga papasok na pag-atake. Dahil nasa panganib sila, wala silang sapat na oras para itago si Yartran.
Maaari lamang nilang i-activate ang defense mechanism para pigilan si Levi sa kanyang dinadaanan. Maging handa upang labanan si Levi. Di nagtagal, ang lahat sa Yartran ay gumagalaw bilang paghahanda para sa isang labanan hanggang sa kamatayan kasama si Levi. Huwag kang mag-alala, walang paraan na mabubuksan niya ang force field na ito. Labis ang tiwala ni Yartran sa kanilang force field. Gayunpaman, ito ay isang insulto sa kanila na kailangan nilang gamitin ito sa unang lugar. Pagkatapos ng lahat, hindi sila dapat matakot sa sinumang sapat upang i-activate ang force field barrier. Dahil nakarating na si Levi doon, wala silang ibang pagpipilian kundi i-activate ito. Nagtitiwala sila na hindi ito magagapi, at mapoprotektahan nito ang kanilang bansa mula sa lahat ng kilalang pag-atake. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3422. Walang magagawa si Levi. Ang Yartran ay nagsagawa ng daan-daang libong mga pagsubok sa kanilang hadlang noon. Wala man lang makakabasag nito. Gayunpaman, ang simpleng pag-activate nito ay isang insulto na sa kanila dahil nangangahulugan ito na inamin nila na sila ay nasa matinding panganib. Inisip nila ang kanilang sarili bilang isang walang kapantay na pag-iral, isang bansa na hindi maaaring banta, at isang bansa na hindi kailangang gamitin ang hadlang na kanilang itinayo. Nakalulungkot, nagkamali sila, at may isang taong maaaring magbanta sa kanila ay nagpakita. At ang taong iyon ay walang iba kundi si Levi. Ang kanyang lakas na lumalaban sa langit ay nagpasindak kay Yartran, lalo pa nang hindi ito ipinaalam. Akala nila naghahanap siya ng gulo. Mabilis na naging aktibo ang sistema ng pagtatanggol dahil agad nitong sinakop ang buong bansa. Isang nakakabaliw na dami ng enerhiya ang pumapasok sa hadlang. Nagulat si Blackhawk nang maramdaman niya ang lumalawak na enerhiya. Walang paraan na masisira natin ito, Mr. Garrison. Nanginginig niyang sabi. Masyadong nakakatakot ang defense system na ito. Walang paraan na makapasok tayo sa Yartran. Humakbang si Levi. Hayaan mo akong subukan ito. Interesado siya dahil, sa buong panahon niya na nakikipaglaban sa Ecclesiastic Order, hindi pa siya nakakita ng isang bagay na kasing espesyal ng hadlang na iyon. Ang hadlang na ito ay mukhang medyo solid. Iniisip ko kung kakayanin ba nito ang isang suntok mula sa akin. Sa orihinal, tatanungin lang niya sila kung paano sila nakipag-ugnayan sa Ecclesiastic Order. Ang pag-activate ng harang ay nabigo na humadlang sa kanya at kahit na siya ay pump. Gusto ko talagang subukang sirain ito. Kapag nabuksan ko ang harang na ito, makikinig sila sa akin. Buzz! Biglang nanginig ang lupa at langit, na para bang ang kalawakan mismo ay guguho. Halos manginig ang kabuuan ng Yartran dahil papakawalan na ni Levi ang kanyang suntok. Bago pa man niya magawa ang suntok, nanginginig na ang langit at lupa, parang hindi kinaya ng planeta ang kapangyarihan niya. Ano? Nataranta ang mga tao sa Yartran dahil naramdaman nila ang panginginig bago pa man pinakawalan ni Levi ang kanyang suntok. Parang pinipiga ang buong bansa sa sobrang sukdulan na naramdaman ng mga mamamayan nito na nilapiga ang kanilang mga katawan at nawawala ang kanilang kamalayan. Ang lakas ng isang suntok ay sapat na para takutin ang lahat. Relax. Kung gaano kalakas si Levi, hindi niya mabubuksan ang harang. Tama na yan. Imposible talaga. Basta nasa loob tayo, walang magagawa si Levi sa atin. Kapag natapos na natin ang ating paghahanda, makakabawi na tayo. Habang ang wind-up ng suntok ay nagdulot ng lubos na kaguluhan, ang mga mamamayan ng Yartran ay nagpatuloy pa rin sa pagkumpleto ng kanilang paghahanda. Handa silang makipaglaban kay Levi. Ang lahat ng mga advanced na armas at mandirigma ay nakaistasyon sa harap na linya. Nakataas na sa ere si Levi habang binabasag niya ang suntok niya pababa. Ang mga mamamayan ng Yartran ay nakatayo sa ibaba habang nakatingin sila sa itaas at pinapanood ang kanyang suntok na umuulan na parang kamao ng Diyos. Para bang ang suntok ay isang bundok na bumabalot sa langit at nakaharang sa araw. Isang suntok na kayang gawin iyon ay mahirap isipin. Natarante si Blackhawk. Si Levi ay parang sisidlan ng Diyos na bumagsak sa lupa mula sa langit. Sa kalaunan, ang hindi maisip na malakas na suntok ay tumama sa hadlang. Nararamdaman na ng mga mamamayan ng Yartran ang nakatutuwang dami ng kapangyarihan sa itaas nila. Kahit na pinoprotektahan pa rin sila ng harang,
Ramdam nila ang init na nagmumula sa pag-atake ni Levi, na para bang sinusunog nito ang bansa. Beep, beep. Tumutunog ang mga alarma sa kabuuan ng Yartran dahil may nakitang panganib ang sistema ng depensa. Hindi lamang iyon, ang alarma ay nagiging mas madalas at lumalakas. Panganib. Panganib. Ang sistema ng pagtatanggol ay patuloy na nagpapatibay sa hadlang. Maging ang super spiritual na linya ng Ley ay nagpapadala ng nakakatakot na malaking halaga ng enerhiya sa hadlang. Sa pagtuklas ng mas malaking panganib, ang sistema ng depensa ay nag-activate ng pinakamataas na antas ng depensa. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 3423. Nabigong basagin. Sa isang kisap mata, ang hadlang ay agad na nakakuha ng 10-10 layer ng karagdagang proteksyon. Ito ang pinakamataas na kakayahan ng sistema ng depensa ni Yartran. Boom! Isang nakakasira ng lupa na pagsabog ang narinig, na tila ang Diyos ng kidlat ay umuungal sa itaas mismo ng bansa. Isang shockwave ang kumalat mula kay Levi at umabot hanggang Zarain. Ang dami ng nakatatakot na kapangyarihan ay maaari lamang itugma sa pamamagitan ng pag-activate ng hindi mabilang na mga super weapon sa parehong oras. Bang! Shopping mode ang suntok ni Levi ay tumama sa harang. Isa pang kalabog ang narinig habang malakas ang pagyanig ng sistema ng depensa. Ang suntok na iyon ay muntik nang mabaligtad ang kabuuan ng Yartran. Ito ay hindi lamang pagyanig ng lupa, ito ay baligtad ang langit at lupa. Ang langit ay gumuho, at ang lupa ay lumulubog. Ang lahat ay hindi napigil ang lumipad sa hangin at lumutang. Marami sa mga makina sa bansa ang nawasak. Maging ang lupa mismo ay umiikot. Sabay-sabay na lumitaw ang lahat ng uri ng matinding panahon. Masyadong malaki ang pagkatalo. Ang isang mahalagang detalye tungkol sa Yartran ay ang rehiyon nito ay naiiba sa labas ng mundo. Halos gumamit sila ng mga higanteng aparato upang lumikha ng isang buong bagong mundo. Ang gravity at magnetic field doon ay ganap na naiiba mula sa labas ng mundo. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang hadlang, na siyang higanteng aparato, ay nakaranas ng matinding suntok mula kay Levi. Sinira niya ang balanse ng rehiyon, na naging sanhi ng pagkagulo ng gravity at magnetic field ng bansa. Iyon ang dahilan kung bakit nangyayari ang mga kabaliwan. Hindi naisip ni Yartran na posible kahit isang suntok na sirain ang balanse ng kanilang bansa, at labis silang natakot. Nagkaroon ng kaguluhan sa mga lansangan, na para bang dumating na ang araw ng paghuhukom. Bagamat pakiramdam na ang bansa ay nabubunot, ang mga mamamayan ay natutuwa na ang hadlang ay hindi nasira. Nagawa nitong harangan ang shopping mode na suntok ni Levi. Oh Diyos, nakakatakot iyon. Ang suntok ni Levi ay talagang naubos ang 47% ng kabuuang enerhiya ng hadlang. Laking gulat ng mga staff na kumokontrol sa higanteng device nang makita nila ang numerong iyon. Ito ay lampas sa kanilang inaasahan dahil noong ginagawa nila ang kanilang pagsubok, ang pinakamahusay na magagawa nilang maubos ay 35% ng kabuuang enerhiya. Gayunpaman, halos maubos ni Levi ang kalahati nito sa isang suntok lamang. Malamig na pawis ang bumabalot sa kanilang buong katawan habang humihinga ng malalim. Hindi nakakagulat na nagawa niyang masira ang balanse ng ating bansa, dahil nagawa niyang maubos ang halos kalahati ng enerhiya ng hadlang. Pagkatapos ay naghiyawan sila. Iyon ay dahil, sa kanilang isip, naniniwala sila na ang suntok ay ang pinakamataas na limitasyon ng shopping mode na lakas ni Levi. Paanong hindi dahil sa pinsalang dulot ng suntok? Kahit na nakakatakot ang suntok na iyon, naubos lang ang 47% ng kabuuang enerhiya. Sa huli, hindi pa rin ito kayang sirain ang hadlang. Kung gusto ni Levi na basagin ang harang, ang kanyang suntok ay kailangang sapat na malakas upang maubos ang hindi bababa sa 80% ng kabuuang enerhiya. Kung hindi, hindi ito masisira. Maaaring isipin ng ilan na, kung ang isang suntok ay maaaring kumuha ng 47% ng kabuuang reserbang enerhiya, kung gayon ang dalawang suntok ay sapat na upang maubos ang 74% ng enerhiya. At kung ang pangatlong suntok ay pinakawalan, tiyak na masisira ang hadlang, tama. Mali, hindi masisisi ang isa kung inaakala nilang 53% na lang ng kabuuang enerhiya ang natitira sa barrier matapos maubos ng suntok ni Levi ang 47% nito. Gayunpaman, hindi iyon ang kaso.
Iyon ay dahil sa sandaling makatanggap ng pinsala ang hadlang, agad itong aayusin ng defense system sa buong kapasidad. Para bang hindi ito nasira? Posible iyon dahil nakakonekta ang higanteng device sa isang super spiritual na linya ng ley. Nagbigay ito ng walang limitasyong dami ng enerhiya sa hadlang. Sa sandaling masira ang hadlang, agad itong aayusin. Walang pagkakataon na masira pa ito ng pangalawang suntok dahil ang hadlang ay ganap na mababawi sa isang kisap mata. Ang pangalawang suntok ay magiging walang kabuluhan. Ganyan kalakas ang device ni Yartran. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3424. Hindi ang pinakamalakas na suntok. Iyon ang dahilan kung bakit tinawag na Eternal ang makina. Nangangahulugan ito na mayroong walang limitasyong dami ng enerhiya na nagbibigay sa device. Maliban na lang kung makakapaglabas si Levi ng suntok na nag-drain ng higit sa 80% ng enerhiya ng hadlang, mananatili ito ng walang katiyakan. Agad na mababawi ang hadlang sa sandaling ito ay makatanggap ng pinsala, tinitiyak na hindi magkakaroon ng pagkakataon si Levi na sirain ito ng 2 beses ng sunod-sunod sa kanyang mga suntok. Hindi mahalaga kung gaano kabilis ang kanilang 2 suntok, dahil hindi ito umubra. Ang Eternal ay talagang isang hindi kapani-paniwalang makina. Ito ay napakahusay na konektado sa super spiritual na linya ng ley na ito ay isa lamang sa linya ng ley. Hahaha, ibalik ang lahat sa Yartran. Dagdagan ang lakas ng sistema ng pagtatanggol. Hindi natin maaaring hayaang basagin ng lakas ng suntok ang balanse ng ating bansa bago pa man masira ang ating hadlang. Muli, isinaaktibo nila ang iba pang sistema ng Eternal upang maibalik ang panloob na balanse ng bansa. Higit pa rito, pinalakas nila ang balanse upang hindi na maulit ang nakaraang sitwasyon. Hindi nagtagal, bumalik sa normal ang lahat sa Yartran. Ngayon ay makakapagpahinga na tayo. Kahit ang pinakamalakas na suntok ni Levi ay hindi maalis ang harang. Hinding-hindi niya ito bubuksan. Lahat tayo makakahinga ng maluwag. Gayunpaman, ang counterattack ay naantala pa rin ito. Hindi niya kaya sirain ang hadlang, ngunit naubos pa rin niya ang halos kalahati ng enerhiya ng hadlang. Sa ngayon, hindi tayo makakalaban sa kanya ng harapan. Magiging okay lang tayo basta manatili tayo sa loob. Hindi nagtagal, naglakbay ang balita sa lahat ng sulok ng Yartran. Ipinaalam sa mga mamamayan na hanggat hindi sila lalabas, hindi makakapasok si Levi. Kung lalabas sila upang labanan si Levi, mamamatay sila ng kakilakilabot, dahil napakalakas niya. Lahat talaga ay tinutuya siya mula sa loob ng harang. Halika, Levi, pumasok ka kung kaya mo. Haha, ngayon alam mo na ang totoong kapangyarihan namin. Walang anuman sa mundong ito ang makakasira sa sistema ng depensa ni Yartran. Kapag nalaman ng matataas na opisyal ng Yartran ang balita, hindi na sila nag-aalala kay Levi dahil kahit na ang pinakamalakas niyang suntok ay hindi makalusot sa hadlang. Nang walang ibang pagpipilian, aalis siya. At kaya, nagsimulang talakayin ng matataas na opisyal kung paano siya hahaharapin at ang mundo sa hinaharap. Tumayo si Levi sa ibabaw ng harang, tinitigan ito, at tumawa. Kahanga-hanga, tunay na kahanga-hanga. Ito ang pinakamahirap na bagay na nakita niya dahil hindi niya ito kayang sirain sa isang suntok. Sumuko ka, Levi. Kahit na ang pinakamalakas mong suntok ay hindi naubos ang bahagi ng enerhiya ng hadlang. Sinimulan siyang panunuyan ni Yartran. Akala nila ay matagumpay nilang napasuko si Levi. Kahit si Blackhawk ay gustong sabihin kay Levi na sumuko na. Masyadong malakas ang Yartran. Ang hadlang nila ay napakalakas. Ngumisi si Levi. Sino ang nagsabi na iyon ang pinakamalakas kong suntok? Sa sandaling marinig iyon ng mga elite ni Yartran, na nakatayo malapit kay Levi, nagbago ang kanilang ekspresyon. Isang masamang nagsimulang umusbong sa kanilang mga puso habang ang kanilang katinoan ay hindi nawawala ang kontrol. Hindi sila makapaniwala na mas makapangyarihan si Levi. Nang makita nila ang kanyang ngiti, para mabaliw sila. Ito ay hindi maganda. Baka sabihin ng isang tao na may mali. Nagsimulang kumalat ang goosebumps sa kanilang katawan. Ang suntok ni Levi kanina ang pinakamalakas simula noong nangyari ang spiritual energy revival. Ni hindi niya ginamit ang ganoong kalaking kapangyarihan nang harapin niya ang ecclesiastic order.
Ang suntok na ginamit niya sa pagharang ay mas malakas kaysa sa anumang nakita ng mundo noon, ngunit hindi pa rin iyon ang pinakamalakas niyang suntok. Ang suntok niya kanina ay pagsubok lang para makita kung gaano kalakas ang harang. Hindi iyon ang buong lakas niya. Sa sandaling iyon, natutunan niya ang mga limitasyon ng hadlang. Sobrang saya ko na nakakapaglabas ako ng tamang suntok. Ngumiti si Levi. Gagamitin niya ang kanyang buong kapangyarihan para sa susunod na pag-atake. Nagbago ang ekspresyon ng mga miyembrong kumokontrol sa Eternal. Ang kanilang lakas ng loob ay nagsasabi sa kanila na darating ang kapahamakan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3425. Pinakamataas na antas ng panganib. Napatitig si Levi sa harang at itinaas ang suntok. Ang suntok na iyon ay parang ordinaryong suntok mula sa karaniwang tao. Hindi ito naging sanhi ng pagyanig ng lupa o pagbabaybay ng kapahamakan ng mundo. Hindi nanginginig ang planeta dahil hindi nito kinaya ang sobrang lakas ng suntok. Walang tunog na nagmumula sa langit o lupa. Tiyak na hindi naramdaman ng mga mamamayan ng Yartran ang nakakadurog na presyon at natutunaw na init mula kanina. Kahit si Eternal ay walang nakitang panganib. Ang suntok na iyon ay pinalabas na parang bala na gawa sa balahibo. Mukha itong biro kaya nagulat ang mga tao, yun lang. Pwede ba? Nagbibiro ba si Levi ngayon? Walang nakakaalam na iyon ang pinakamalakas na pag-atake ni Levi. Ang lahat ng enerhiya na maaari niyang ipunan ay puro sa isang paputok na punto. Sa ibabaw, ang suntok ay mukhang normal, ngunit si Levi ay talagang nakompress ang lahat ng kanyang lakas dito. Hindi ito makita ng karamihan. Natigilan sila kanina dahil akala nila ay isa pang apokaliptik na suntok ang ihahagis ni Levi. Nang makita ang ordinaryong suntok na iyon, gayunpaman, nakahinga sila ng maluwag. Gaano kaya kalakas ang suntok na iyon? Iyon ang naisip nila. Hindi nito maalis ang harang. Hindi pwede. Bang! Ang tila malambot na suntok ni Levi ay mabilis na tumama sa harang. Nang malapit ng kutsain ng karamihan si Levi, biglang pinatunog ni Eternal ang lahat ng alarma. Panganib! Panganib! Natukoy ang pinakamataas na antas ng panganib. Noon lamang natukoy ni Eternal ang panganib, ngunit huli na ang lahat. Sumabog sa isang iglap ang enerhiyang idiniin ni Levi sa kanyang suntok. Dumagundong. Sa kawalan, ang mga bundok ay nagsimulang yumanig, at ang lupa ay nabasag bago nabasag. Para bang nakararanas ng pag-agaw ang planeta nang marinig ang hagong na tunog sa kalangitan. Bang! Muling nabali ang balanse ni Yartran. Isang napakabaliw na dami ng enerhiya at presyon ang sumugod sa kabuuan ng bansa. Ito ang nag-iisang pinakamalaking pagkawasak na naranasan ni Yartran. Maging ang mismong lupaing kinatatayuan ng mga mamamayan ay napunit. Makikita ang mga bitek sa lahat ng dako, na para bang nilalamon ng lupa ang lahat ng nasa ibabaw. Ang nakalilitong pagpapakita ng kapangyarihan na iyon ay nagpasindek sa lahat. Beep, beep, beep. Sa isang iglap, ang pinsalang natanggap ng hadlang ay mabilis na tumaas habang ang enerhiya nito ay bumaba. Lahat ng iyon ay nangyari sa isang kisap mata. Basag. Ang pinakamalaking takot ni Yartran ay natanto. Isang bitek ang nabuo sa barrier. Nakita ni Eternal na ang suntok ay naglabas ng 120% ng kabuuang enerhiya ng hadlang. Ito ay sapat na upang ganap na sirain ang hadlang. Ang hadlang ay nabasag ng walang pagkaantala. Basag. 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 Sa sandaling pumutok ang suntok ni Levi sa isang lugar, nagdulot ito ng domino effect na humantong sa pagbaba ng buong harang. Ang mga mamamayan ng Yartran ay hindi makapaniwala na darating ang araw na ang kanilang pinakamalaking tagumpay, ang hadlang ng Eternal, ay mawawasak. Ito ay isang mapang wasak na dagok sa mga mamamayan ng Yartran. Hindi lamang natanggal ng suntok ang harang, ang ikalimang bahagi ng lakas nito na hindi napigilan ng harang ay yumanig sa buong bansa. Para bang sisirain ng suntok ang buong lupain. Gayunpaman, sapat pa rin ang lakas ni Yartran upang mapaglabanan ito. Hindi mabilang na mga mandirigma ang nag-activate ng kanilang mga sandata para harangan ang suntok ni Levi. Nakalulungkot, nawasak si Yartran ng hindi nakilala. Ang dating teknolohikal na advanced na bansa na may sinaunang sistema ng paglilinang ay naging isang kaparangan dahil sa kasuklam-suklam na suntok ni Levi. Sinira nito ang balanse ng lupa.
Nang ibabaw ang kaguluhan sa buong rehiyon habang ang mga nasugatang mamamayan ay nalilito sa lakas ni Levi. Wala silang ideya kung ano ang susunod na gagawin ng umaban si Levi. Kakailanganin ni Yartran na tipunin ang lahat ng pinakadakilang kapangyarihan nito upang labanan siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3426. May natitira pa ring lakas si Yartran. Ito ang magiging huling paninindigan para sa Yartran dahil nabasag na ang pinakamatibay nilang hadlang. Nalantad ang buong bansa para makita ni Levi. I activate ang attack mode. Hindi nagtagal, ang Eternal ay inilipat sa attack mode. Ang pinakagusbump-inducing na mga armas lahat ay nakalock kay Levi. Itinutok din ng mga mandirigma ang kanilang mga armas sa kanya. Ang lahat ng puwersa ng pag-atake sa Yartran ay handa na makipaglaban kay Levi habang mas maraming mandirigma ang sumugod sa kanyang direksyon. Dahil imposible ang depensa, ang pag-atake ang tanging ibang opsyon. Lahat sila ay walang ibang hinangad kundi protektahan ang kanilang mahalagang tinubuang lupa mula sa nag-iisang mananalakay, at handa silang ilagay ang kanilang buhay sa linya para gawin iyon. Ang kanilang tanging landas tungo sa kaligtasan ay ang patayin si Levi. Walang makakalusot sa Yartran. Inilabas ni Yartran ang lahat ng trump card nito. May mga higanteng kasing laki ng burol, mga halimaw na sapat ang laki upang harangan ang araw, mga mandirigma na nilagyan ng mga mahiwagang pamamaraan at teknolohiya. Sa anumang kaso, mayroong 1 tonelada ng nakamamatay na mga sandata na hindi pa nakikita ng mundo sa labas. Ginagawa ni Yartran ang kanilang makakaya upang ipakita ang kanilang buong kapangyarihan sa pag-asang takutin ang mananalakay mula sa pag-atake. Ang lakas nila ay hindi mas masahol kaysa sa nagkakaisang ecclesiastic order. Ang mga mamamayan ni Yartran ay tumayo sa isa't isa, hindi katulad ng utos, na pinaghiwalay sa maraming paksayon. Ang kanilang kapangyarihan ay mas malaki sa kabuuan. Mahirap sabihin kung ang mga walang talo na mandirigma ay lalabas. Hindi mabilang na mga mandirigma ng Yartran ang nakita sa halimaw na si Levi habang siya ay bumababa sa kanilang mga nasirang tahanan. Ang lahat ay hindi kapani-pani walang tense. Kung tutuusin, sa isang suntok lang ay winasak ni Levi ang kanilang minamahal sa bansa. Hindi ibinibilang ang labanan mula sa nakaraan, ang kanyang gawa ng pagsira sa hadlang kanina ay sapat na upang matarante silang lahat. Sino ba naman ang hindi matatakot habang nakaharap ang isang hindi magapi na halimaw? Ngumiti si Levi. Bakit nila ginagawa itong isang malaking palabas? Baliw ba silang lahat? Alam namin kung gaano kakalakas, Levi. Gayunpaman, nahaharap ka na ngayon sa galit ni Yartran sa pag-provoke sa amin. Umalis ka na at pag-iisipan naming palalayain ka. Alam namin na malakas ka. Kaya naman handa kaming magbayad ng presyo ng dugo. Kung aawayin ka naming lahat, tiyak na mamamatay ka. Siyempre, nambobola lang si Yartran. Hindi nila gustong makipag-away sa kanya. Ang gusto lang nila ay takotin siya, kahit na nanginginig sila sa kanilang mga bota. Gayunpaman, kung ang pagtulak ay dumating upang itulak, ibibigay pa rin nila ang kanilang buhay upang maprotektahan ang kanilang tahanan. Nandito lang ako para magtanong. Bakit kayo nagpapanik lahat? Medyo nabigla si Levi. Napatulala ang mga mamamayan ni Yartran. Nandito ka para magtanong. Akala nila nandyan siya para maghayganti sa kanila kaya naman agad nilang inactivate ang kanilang defense system. Ito ay lampas sa kanilang pinakamalaki na imahinasyon na sinira ni Levi ang kanilang hadlang at ang kanilang bansa para lamang magtanong. Ikaw ba talaga? Nandito ka talaga para magtanong. Ang mga mamamayan ng Yartran ay natakot pa rin sa kanya. Bueno, hindi lubos na natakot, dahil talagang nagalit sila at gusto nilang patayin siya dahil sa pagdadala ng apocalypse sa kanilang pintuan. Gayunpaman, hindi nila kayang atakihin siya at magdulot ng higit pang pinsala. Kung papatayin nila siya, gusto nilang gawin ito sa kaunting pagdanak ng dugo hanggat maaari sa halip na isang bloodbath. Kailangan nilang tiyakin na mayroon silang sapat na puwersa na natitira upang mapalayas ang iba pang mga mananakop na maaaring samantalahin ang malaking pinsalang dulot ni Levi. Kung hindi, sila ay mapapawi, dahil marami pa ring ibang puwersa na maaaring gawin ito. Mayroon silang iba pang mga hindi inaasahang pangyayari na hindi pinahintulutan nilang gamitin ang lahat ng kanilang lakas upang mapalayas si Levi. Sa makatuwid, kung maaari nilang piliin na huwag lumaban,
hindi nila gagawin. Ang pagpatay kay Levi ay kailangang dumating mamaya. Nakatitig sa kanila na nalilitong mga mukha, ngumiti si Levi. Kung pumunta ako dito para bugbugin kayong lahat, hindi ako tatayo dito at magsasalita, ngayon ba? Napagtanto ng karamihan na may katuturan iyon. Sinabi niya sa simula na naroon siya upang bisitahin ang Yartran. Kung gusto niyang maghiganti, winasak niya ang bansa ng walang salita sa halip na ipahayag ang kanyang presensya. Dahil dito, ang lahat sa Yartran ay lubos na huminahon dahil ang hindi pakikipaglaban ang magiging pinakamahusay na resulta para sa kanila. Ano ang gusto mong malaman? Tanong ng isang sugo ng Yartran. 2 araw na ang nakalipas, sinubukan mo akong patayin. Nakipag-ugnayan ba sa inyong lahat ang Ecclesiastic Order? Tanong ni Levi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3427. I will destroy you next time. Ang pinuno ng Yartran ay nag-alinlangan bago sumigaw, sino ang nakipag-ugnayan sa Ecclesiastic Order? Hindi nagtagal, isang sugo ang humakbang. Ako ang kumausap sa kanila. Tanong ni Levi, sino ang mga nakausap mo? Ilarawan ang kanilang hitsura. Mayroong 6 na tao mula sa Ecclesiastic Order na nakipag-ugnayan sa akin. Hindi namin alam kung sino sila sa simula dahil medyo naitago nila ang kanilang mga pagkakakilanlan. Gayunpaman, hindi kami gagawa ng anuman bago malaman kung sino ang aming kinakaharap. Minamaliit nila ang ating kakayahan at inisip na hindi natin matutuklasan ang kanilang pagkakakilanlan. Nagpadala ako ng mga tao para imbestigahan sila at nalaman kong lahat silang 6 ay nagmula sa iba't ibang paksayon sa Ecclesiastic Order. Lahat sila ay nasa gitnang antas ng posisyon sa kani-kanilang paksayon. Dahil sa kanilang ranggo, maraming impormasyon ang dumaan sa kanila, paliwanag ng sugo. Iyon ang inaasahan ni Levi dahil ito ang pagkakaayos ng organisasyon, alam ko na. Hindi ito mga matataas na opisyal. Kailangang sila ang nasa gitna ng hierarchy dahil hindi sila nakakaakit ng maraming atensyon sa kanilang sarili. Kung hindi nila ito magagawa ng walang nakakapansin. Ito ay dahil sila ay mapanghikayat at ang impormasyon na kanilang ibinigay ay mapagkakatiwalaan kaya nagpadala kami ng mga tao upang sumali sa kanilang plano na ibagsak ka. Ibinaba ng mga tao ang kanilang mga ulo nang huminto doon ang sugo. Wala silang lakas ng loob, dahil sinubukan nilang ibagsak siya. Walang pakialam si Levi na sila ang unang nang-aasar sa kanya at nagpatuloy, ibigay mo sa akin ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanilang 6. Ako mismo ang mag-iimbestiga sa kanila. Okay. Agad na ibinigay ng sugo sa kanya ang impormasyon tungkol sa 6 na iyon. Mayroon pa ba kaming maitutulong, Mr. Garrison? Sa kanya sinubukang lagyan ng butter up si Levi. Malamig na ngumisi si Levi, nope. Bagaman, huwag mong kalimutan na lahat ay maaalala ko sa iyo para sa pagsisikap na patayin ako. Hindi ako papayag na mawala iyon ng madali. Nagpadala ito ng lamig sa lahat ng kanilang mga gulugad. Maghihiganti ako. Sa sandaling harapin ko ang Ecclesiastic Order, susunod na kayong lahat. Bibigyan kita ng sapat na oras para maghanda, kaya ipakita mo sa akin kung ano talaga ang kaya mo. Sa katunayan, maaari ninyong subukang patayin ako habang nakikitungo ako sa Ecclesiastic Order. Gayunpaman, sa sandaling sirain ko sila, susunod ako para sa inyong lahat. Sa susunod na pagkikita natin ay ang iyong pagkasira. Nangingibabaw na bulalas ni Levi. Ang mga mamamayan ng Yartran ay nabigla. Hindi sila makapaniwala na ganoon siya ka-confident. Bagaman, nakuha niya ang kumpiyansa na iyon sa kanyang napakalaking kapangyarihan. Si Yartran ay hindi kailanman pinagbantaan ng ganoon, ngunit wala silang magagawa. Sa huli, umalis si Levi habang hindi makapaniwalang nakatingin sa kanya ang mga tao. Hanggang sa susunod, umalangaw-ngaw ang boses niya, na parabang kinukutsa niya pa rin sila. Kumunat ang noo ng mga mamamayan ng Yartran. Natakot sila dahil alam nila kung ano ang mangyayari sa muli nilang pagkikita. Narinig niyo lahat yan. Darating si Levi at papatayin tayo maya-maya. Kailangan nating tipunin ang lahat ng ating pinakadakilang puwersa para patayin siya. Tama na yan. Dapat nating bantayang mabuti ang kanyang mga galaw. Kapag nagsimula na ang kanyang pakikipaglaban sa Ecclesiastic Order, dapat tayong lumahok dito.
Kailangan natin siyang patayin ng may pinakamababang pagdanak ng dugo sa ating panig. Muling nagulo si Yartran nang magsimula ang lahat sa kanilang paghahanda. Naunawaan nila na, kung mabubuhay si Yartran, kailangan nilang patayin si Levi. Walang ibang paraan para mabuhay sila. Kahit na sa kanilang pinakamaligaw na imahinasyon, hindi nila akalain na ang kanilang dakilang bansa ay banta ng isang tao. Going back to Gloria, kahit sinabi niya kay Floyd na hindi sila dapat magkita ng madalas, gusto niyang malaman ang progress ng investigasyon ni Levi. Kailangan niyang malaman kung nagsimula na itong magdulot ng pananakot sa kanya. Sa makatuwid, nagpasya siyang bisitahin si Floyd. Iyon ay nagpa-excite sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3428. Traidor. Noon, si Floyd ang bumisita kay Gloria. Kaya naman natuwa siya nang mag-isa itong bumisita sa kanya. Kaya ganito ang pagkakaroon ng girlfriend. Wala si Master sa North Pavilion ngayon. Kasalukuyan siyang nasa Yartran. Siyempre, hindi alam ni Floyd kung ano ang binabalak ni Gloria at sinabi iyon sa kanya. Nag-aalalang kumilos si Gloria. Pupunta siya sa Yartran. Hindi ba siya nasa panganib? Parang hindi naman. Baka nasira pa niya si Yartran. Mahigpit na nakakunot ang kanyang mga kilay. Hindi ako sigurado kung bakit siya nariyan ngayon. Ginagawa ba niya ang kanyang paghihiganti? O nandyan ba talaga siya para malaman kung sino ang nakipag-ugnayan kay Yartran? Kailangan kong malaman kung alin ito ngayon. Masama kung malalaman niya kung sino ang nakipag-ugnayan sa kanila. Oo naman, labis akong nag-ingat, at itinago ko ang mga pagkakakilanlan ng mga taong ipinadala ko, ngunit hindi ako sigurado kung sapat na iyon upang masakop ang aking mga landas. Ang Yartran ay medyo malakas, pagkatapos ng lahat. Kahit hindi ako na-expose, paano kung nakahanap sila ng lead na kumukonekta sa akin? Ayos lang. Binisita kita dahil gusto kong sabihin sa iyo kung ano ang kasalukuyang katayuan ng Ecclesiastic Order, ipinagpatuloy niya na sabihin sa kanya kung ano ang nagawa ng utos sa ngayon. Tumango si Floyd. Nakuha ko. Sa ngayon, hindi naman kami naapektuhan ng ginagawa nila, kaya hindi ko muna ipaalam kay Master ang tungkol dito. Alam ko na ang gagawin. Pagkatapos niyang magpaalam, umalis na siya. Dahil wala si Levi ngayon, ibig sabihin ay walang bantay ang North Pavilion. Ito ang pinakamagandang pagkakataon para salakayin sila ngayon. Napangiti siya. Ang sumunod na nangyari ay ang pagpapaalam niya sa Ecclesiastic Order tungkol sa balita bago siya gumawa ng ibang bagay. Nang matanggap ang balita na wala si Levi sa North Pavilion, agad na kumilos ang Ecclesiastic Order. Mabilis. Kailangan nating tapusin ang laban na ito sa lalong madaling panahon. Ibaba ang North Pavilion ngayon na. Bilang insurance, ang Ecclesiastic Order ay mabilis na nagpadala ng mga elite upang salakayin ang North Pavilion upang mabilis na ibagsak sila. Agad na dumating ang libu-libong elite sa harap ng North Pavilion. Atake. Ang mga elite ay umabant. Mukhang excited ang ilang daang elite sa harapan dahil akala nila ay sira ang North Pavilion. Bang! 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 Hindi nila akalain na masabugan sila ng madugong ambon nang makalapit sila sa North Pavilion. Tinakat nito ang libu-libong elite sa likod at pinigilan ang kanilang pagsulong. Umalangaw-ngaw ang boses ni Levi. Sa tingin mo ay maaari kang magdulot ng gulo dito dahil lang sa wala ako. Kalokohan. Ngayon, mamatay ka na. Natakot ang mga tao. Tumakbo ka. Bumalik na siya. Sa isang iglap, libu-libong elite mula sa Ecclesiastic Order ang nakatakas ng mabilis hanggat maaari. Nawala sila sa isang iglap. Isang grupo ng mga duwag. Sigaw ni Levi. Hindi ako makapaniwala na kailangan kong harapin ito sa sandaling bumalik ako. Maghintay, hindi ito makatuwiran. Tiyak na umatake lang ang Ecclesiastic Order dahil alam nilang pupunta ako sa Yartran. Gusto nilang ibagsak ang North Pavilion bago ako bumalik. Kung ganoon, sino ang naglabas ng balita na pumunta ako sa Yartran? Siguradong ito ang nakatagong utak. Siguradong sinabi na nila sa Ecclesiastic Order kung saan ako pupunta, kaya naman umatake ang Ecclesiastic Order. Hindi ba't masyadong makapangyarihan ang utak na ito? Dapat ay walang iba kundi ang aking mga tao na nakakaalam nito. Sa pinag-aralan ko noong nakaraan, masasabi kong alam ng mastermind na ito ang lahat tungkol sa akin at lahat ng may kinalaman sa akin.
Ang katotohanan na alam nila ang tungkol sa aking pagbisita sa Yartran ay maaari lamang mga hulugan ng isang bagay, sila ay nagtanim ng isang especially iya sa aking tabi. Paano pa kaya ang dami nilang alam tungkol sa akin? Gayunpaman, paano ito posible? Kahit gaano sila kalakas, imposibleng malaman nila ang lahat tungkol sa akin. Well, ito ay malapit sa imposible sa kasong ito. Baka isa sa mga tao ko ang gumawa nito. Hindi pwede. Alam kong siguradong walang mga traidor sa tabi ko. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3429. Isang makabuluhang nangunguna. Nagsalubong ang kilay ni Levi. Gayunpaman, sino pa ba ang makakaalam kung nasaan ako bukod sa kanila? Walang tao. Dapat isa sa mga tao ko ang nag-leak ng balita. Ang tanging iba pang posibilidad ay ang taong ito ay mas malakas kaysa sa kung ano ang maaari kong isipin, kahit na ito ay malamang na hindi. Gayunpaman malabong mangyari, hindi ko maalis ang posibilidad na iyon. Masyadong sanay ang utak na ito. Sila ang may kontrol sa lahat. Hindi ito isang bagay na maaaring gawin ng isang regular na tao. Gayunpaman, ang utak na ito ay nagsisiwalat ng isang lead sa kanilang sarili sa pagkakataong ito. Akala nila magagamit nila ang kawalan ko bilang pagkakataon para sirain ang North Pavilion, pero hindi nila alam na bumalik ako ng mas maaga kaysa sa plano. Hindi lamang nila nabigo na sirain ang North Pavilion, ngunit inilantad din nila ang kanilang sarili. Aalamin ko kung sino ka. Nagpapasalamat ako na binigyan mo ako ng napakalaking lead na dapat sundin. Hahaha, tumawa siya. Ito ay tiyak na isang masayang sorpresa. Pumunta ako sa North Pavilion dahil gusto kong imbestigahan ang mga pagkakakilanlan ng 6 na miyembro ng Ecclesiastic Order na nakipag-ugnayan kay Yartran at nakakuha ako ng mas magandang impormasyon mula dito. Sa anumang kaso, dahil ang 6 na iyon ay bahagi ng kautusan at kabilang sa 5 pavilion, natural lang na hayaan ko ang North Pavilion na mag-imbestiga sa kanila maglulunsad ang mastermind ng surprise attack. Gusto kong imbestigahan ninyo agad kung sino ang mga taong ito. Gayun din, alamin kung sino ang kanilang kausap kamakailan. Kapag nakuha mo na ang mga resulta, ipadala ang mga ito sa akin ng palihim. Utos ni Levi. Ang North Pavilion ay may sariling intel department, kaya malinaw na pamilyar sila sa Ecclesiastic Order. Higit pa rito, sinabi rin ni Levi sa kanyang sariling mga tao na imbestigahan ang 6 na sospek upang masakop ang isang mas malaking lugar. Sa tingin ko ay makukuha ko ang aking sagot kung sino ang nag-leak ng aking lokasyon pagkatapos kong magtanong. Nang si Levi ay nag-asikaso sa kanyang mga bagay sa North Pavilion, bumalik siya sa kanyang base. Daan-daang elite mula sa Ecclesiastic Order ang namatay dahil sa pananambang. Sa makatuwid, malamang na hindi sila maglulunsad ng isa pang pag-atake sa lalong madaling panahon. Ang libu-libong elite na nakatakas ay bumalik sa Ecclesiastic Order. Fake ang balita. Pagdating namin, nandun si Levi. 200 sa atin ang patay. Iniulat nila. Nagulat ang Ecclesiastic Order. Fake news. Ngunit may balita kaming umalis si Levi sa Yartran. Paano ito naging fake news? Ang balita sa lalong madaling panahon ay naglakbay sa mga tainga ng Holy Guild at isang grupo ng mga matatanda. Ano ang dapat pag-usapan? Sa palagay ko ay totoo ang balita. Ngunit nagkataong bumalik si Levi sa sandaling iyon, mungkahi ng isang elder. Pumayag. Tumanggaw naman ang iba. Noon ay napabulalas si Solocos, may hindi tama dito. Anong mali? Fake ba ang intel ni Master Solocos? Tanong ng matatanda. Umiling siya. Hindi, malamang na totoo ang balita, ngunit nagkataong bumalik si Levi nang mangyari ang pag-atake. Nagsalubong ang mga kilay niya. Paano nalaman ng ating mga tao nang umalis si Levi papuntang Yartran? Logically, ang kanyang kinaroroonan ay dapat na top secret information. Kung tutuusin, wala sa aming mga tauhan ang nakahanap ng kahit ano, kahit na may utos silang subaybayan siya. Tumanggo ang mga matatanda. Tama na yan. Nagpadala kami ng mga tao para bantayan siya, ngunit walang sino man sa kanila ang may lakas ng loob na lumapit sa kanya. Kaya, ang tanging impormasyon na maibibigay nila sa amin ay medyo walang silbi. Kung tungkol sa kanyang kinaroroonan, imposibleng malaman nila iyon. Lumingon sa kanila si Solocos. Kung ganoon, paano natin malalaman kung saan siya nagpunta? Napatulala yung iba, tama yan.
Kahit nagpadala kami ng mga elite para alisin ang North Pavilion, walang nakakaalam kung sino ang nagpakalat ng balita. Tama na yan. Sino ang nagbigay sa amin ng intel? Saan ito nanggaling? May nakakaalam ba? Tanong ng matanda sa East Pavilion. Napailing ang lahat ng mapagtanto nila ang problema. Paanong walang nakakaalam kung saan nagmula ang gayong mahalagang intel? Halatang hindi ito nanggaling sa mga taong pinadala nila, kaya ano ang nangyayari? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3430. Napansin din ni Solocos. Mabilis. Pumunta at imbestigahan kung sino ang unang nagsabi sa amin na pupunta si Levi sa Yartran. Gulat na utos ng matatanda. Nang matapos ang kanilang paghahanap, napadpad sila sa isang nakagigimbal na paghahayag. Walang tao. Hindi nila mahanap kung sino ang nagpakalat ng intel. Kahit na alam ng lahat na pupunta si Levi sa Yartran, walang nakakaalam kung saan nagmula ang balita sa pagsisiyasat. Hindi ito nanggaling sa mga tao sa loob ng Ecclesiastic Order for sure. Parang multo ang balita, biglang sumulpat sa Ecclesiastic Order na walang bakas na makita. Noon napagtanto ng lahat na tama si Solocos, at mayroong isang bagay na hindi ka panipaniwala tungkol dito. Napangiti siya, parang biglang sumulpat ang intel na ito, parang multo. Walang nakakaalam kung saan nanggaling. Isa pa, hindi ba sa tingin nyo lahat ay kainahinala na may mga kabalbalan at mensahe tungkol sa paglaban kay Levi araw-araw kamakailan? May hindi tama dito. Tumanggo ang lahat, so may nagpupumilit na ipaglaban natin si Levi. Tumanggo rin si Solocos. Talaga, hindi ko napansin noon, ngunit itong kamakailang balita tungkol kay Levi na patungo sa Yartran ay talagang naghihinala sa akin tungkol sa buong bagay. Naaalala mo ba noong nagpadala ng top 10 ang 4 sa 5 pavilion para patayin si Levi? Ang kanyang paalala ay humantong sa kanila upang mapagtanto ang isang bagay. Sinasabi mo bang may tao rin sa likod niyan, Master Solocos? Paliwanag niya, inimbestigahan ko kung sino ang nagtangkang pumatay kay Levi noon. May mga tao mula sa aming organisasyon, syempre. Gayunpaman, bakit sabay-sabay nalalabas si Yartran, mga hindi pinangalanang puwersa mula sa Erudia, isang grupo ng mga organisasyong assassin, at ang CITES? Logically, iyon ay may katuturan. Maraming tao ang gustong patayin si Levi, kaya nang marinig nila ang balita, pumunta sila para sumama sa labanan. Gayunpaman, ang paraan ng pakikipagtulungan nila sa isa't isa upang labanan si Levi ay tila masyadong cohesive. Kahit na sila ay ganap na magkaibang mga paksayon, sila ay lumalaban na parang ginawa nila ito ng 100 beses na magkasama noon. Ang kanyang pagsusuri ay sumabog sa isip ng lahat. Ang nakita lang nila ay ang pagkatalo ng mga elite at top 10 nanograms Ecclesiastic Order. Nakatutok ang kanilang atensyon sa paghihiganti kay Levi kaya hindi nila napansin ang mga detalye. Hanggang sa itinuro ito ni Solocos ay napagtanto nilang may mali. Hindi lang iyon, maraming lason, nakatagong armas, at mga bitag doon. Nagtulungan silang lahat para perpektong suportahan ang mga elite. Hindi pa namin narinig ang ganoong antas ng pagtutulungan. Nataranta ang mga matatanda kay Solocos. May taong nasa likod ng lahat ng ito. Tumanggo si Solocos. Ma'am, alam kong may nangyayari sa umpisa, pero hindi ako sigurado. Ang balita tungkol sa kinaroroonan ni Levi ay nagpaalala nito sa akin. Tila isang hindi kilalang puwersa ang kasangkot sa digmaan bukod sa Ecclesiastic Order, Levi, CITES, at marami pa. Ang hindi kilalang puwersang ito ay nagtatangkang gamitin tayo para maalis si Levi. Kaya pala may planong patayin siya. Pinagtutulungan nila ang maraming organisasyon at paksayon para lumaban bilang isa. Walang sino man ang maaaring mag-isip na ang balita tungkol sa kinaroroonan ni Levi ay haantong sa Ecclesiastic Order na mapansin ang isang hindi kilalang puwersa na nagmamanipula sa kanila. Ay oo, ang mga subordinate ko ay naghukay kanina. Sinabi nila na pinabayaan ni Levi ang nangungunang 10 umalis dala ang mga banal na kasangkapan. Akala ko ito ay katawa-tawa, ngunit ngayon, nagsalita ang isang elder ng South Pavilion. Nagpakilala iyon ng kislap sa mga mata ni Solocos. Kung gayon, malamang na ang top 10 ay napatay o nahuli ng hindi kilalang puwersang ito. Maaaring inalis din ng puwersang iyon ang mga banal na kasangkapan at isinisisi ito kay Levi, na naging dahilan upang magkaisa ang Ecclesiastic Order.
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3431. Naalarma si Gloria. Sa totoo lang, hindi napigilan ni Solocas ang pasasalamat sa hindi kilalang puwersa. Kung hindi dahil dito, paano ko magagawang pag-isahin ang ecclesiastic order sa loob ng maikling panahon? Oo, dahil sinabi ni Levi Garrison na hahayaan niya ang top 10, sigurado akong tapat siya. Para sa kanya, ang 4 na batong panulok na mga banal na kasangkapan ay isang bagay na walang halaga. Nag-echo naman ang ibang matatanda. Biglang naintindihan ng lahat ang sitwasyon. Maliwanag, ang ecclesiastic order ay pinagsamantalahan ng iba upang lipulin si Levi. Ngunit sino kaya ang hindi kilalang puwersang ito? Batay sa aming obserbasyon, ang hindi kilalang puwersang ito ay alam na alam ang tungkol sa ecclesiastic order, ang CITES, Levi Garrison, at Yartran. Ngunit tila hindi ko ito may ugnay sa anumang puwersa sa aking isipan. Nagtatakang tanong ng mga matatanda sa kanilang sarili. Pinag-isipan nila ang kanilang mga utak, sinusubukang kilalanin ang mahiwagang puwersa. Para kay Solocas, ang mahiwagang puwersang ito ay hindi direktang nagbigay sa kanya ng tulong, na binaling ang kanyang lihim na plano patungo sa tagumpay. Gayunpaman, nangako siyang huhukayan ang puwersa, sa takot na mabiktima sila ng karumal-dumal ng huli. Ngunit paano posible na hindi namin naramdaman ang anumang bagay kapag ang mahiwagang puwersa ay nagmamanipula sa lahat? Paano nila nagawang ilabas iyon? Kahit isa sa atin, I bet may mga bakas na may iwan, di ba? Naguguluhan, nagsimulang mag-alinlangan muli ang matatanda. Antong hininga, nagbitiw si Solocas, sino ang nakakaalam, maaaring ito ay isang maliit na pritong madaling mapapansin ng sinuman. Imbestigahan mo agad. Hindi tayo dapat mag-iwan ng mga bato na hindi nakaligtaan upang hukayin ang puwersang ito. May pakiramdam ako na dapat ay isang tao mula sa ecclesiastic order. Maaari silang nagpaplano sa susunod na hakbang ngayon. Dapat nating itago ito at italaga ang mga elite na imbestigahan ang bagay ng maingat. Sinimulan ng mga elder na himukin si Solocas na kumilos kaagad. Di nagtagal, inutusan niya ang mga elite na italaga upang makalusot sa ecclesiastic order at imbestigahan ang bagay. Nakapagtataka, nakuha ni Gloria ang unang impormasyon tungkol sa kanilang lihim na misyon. Kahit na ang ecclesiastic order ay naghihinala sa akin ngayon. Ay nako, problemado ako. Nang ibabaw sa pamamagitan ng isang pakiramdam ng krisis, siya ay isang bundle ng mga nerbiyos. Walang alinlangan, nagtataglay siya ng walang kapantay na husay sa pakikipaglaban at ni Katie na takot ng sinuman mula sa ecclesiastic order. Gayunpaman, nakita niyang marami sa kanyang mga pukana ang maaapektuhan kapag ang lahat ng iba ay nagsimulang magkaroon ng pakiramdam ng pagbabantay at pagsubaybay sa tinatawag na misteryosong puwersa. ** man ito. Paano ko aalisin ang lahat ng mga hadlang na ito? Ano na ang nangyari? Ay nako, hindi dapat ako nag-impulsive. Hindi sumagi sa isip niya na nagkataon na nakabalik si Levi ng mas maaga kaysa sa plano ng ecclesiastic order ay malapit ng maglunsad ng pag-atake sa North Pavilion. Kailangan niyang aminin na inilagay niya ang kanyang sarili sa isang mahigpit na lugar sa pamamagitan ng pagbaril sa kanyang sarili sa paa dahil sa kanyang impulsiveness. Dahil ang plano ay naging isang pagkabigo, ang lahat ng iba ay nagsimulang makadama ng isang bagay na mali at nakaramdam ng kaina-hinala sa buong bagay. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi nakakuha ng hindi sinasadyang atensyon mula sa lahat ng malantad ang kinaroroonan ni Levi. Hindi may kakaila, nakalimutan niya ang punto. Sa totoo lang, imposibleng malantad ang kinaroroonan ni Levi sa anumang pagkakataon. Dahil sa pananakot sa kakilakilabot ng una sa sandaling ito, ang lahat ay hindi nang ahas na lumapit sa kanya, lalo pat alam ang kanyang kinaroroonan. Dahil ito ay medyo imposible, maaari itong lumitaw sa kanya upang maging pangunahing sospek anumang oras. Dahil dito, kahit na ang ecclesiastic order ay ipinagpalagay na dapat mayroong ikatlong hindi kilalang puwersa. Not to mention, alam na alam nila kung ano ang nangyari sa top 10. Muntik nang masira ang daluyan ng dugo ni Gloria. Hindi niya maiwasang hamakin ang sarili dahil sa walang ingat na paggawa ng ganoong kalubhaan. Noon lang niya napagtanto na nagkamali siya sa pagkalkula ng timing ni Levi. Noong una, inisip niya na ang tinatayang oras ay higit pa sa sapat para maalis ang North Pavilion. Gayunpaman,
Huli na ang lahat. Pagkatapos ng lahat, si Levi ay nakarating na sa Yartran. Matagal na ang nakalipas nang hanapin niya si Floyd upang mataktikang magtanong tungkol sa kinaroroonan ng una. Hindi niya namamalayan ang ulo niya sa naisip. Ay, tama, Levi Garrison. Napabuntong hininga siya nang may sumagi sa isip niya. Nabangga niya ang mga elite ng Ecclesiastic Order noong bumalik siya sa North Pavilion, di ba? Kung gayon, tiyak na natuklasan niya na may isang taong naglantad sa kanyang kinaroroonan kanina. Matagal na niyang pinaghihinalaan na may isa pang misteryosong puwersa at tinutunton ito. Ngayong nalantad ang kanyang kinaroroonan, siguradong maghay-hinala na siya sa kanyang mga tao. Walang alinlangan, ang kanyang sariling mga tao lamang ang nakakaalam nito. Iisipin ba niya na may kinalaman si Floyd dito? Kung maghay-hinala siya kay Floyd, sooner or later, malalantad ako. Ay nako, ang lahat ng aking pagsisikap ay mapupunta sa alisan ng tubig pagkatapos. Si Gloria ay tulad ng isang pusa sa mainit na mga brick, ngunit wala siyang magagawa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3432. Nasa pins and needles si Floyd. Kung magsasamantala akong ipaalala kay Floyd ngayon, malamang na ilagay ko ang aking sarili sa malalim na tubig, tama ba? Walang magawa si Gloria para ibalik ang panahon. Napapikit na lamang siya na hindi malalaman ni Levi na si Floyd ang naglalabas ng impormasyon sa kanya. Nagtago si Gloria sa isang lugar pagkatapos ng maraming pagmumuni-muni. Sinimulan niyang gawin ang paghahanda para sa isang backup na plano kung sakaling malaman ni Levi na siya ang utak sa likod ng lahat. Sa mga pin at karayom, si Gloria ay bumuhos sa malamig na pawis. Siya ay todo tensyonado tungkol sa malagim na kapalaran na maaaring mangyari sa kanya. Samantala, bumalik si Levi sa base. Boss, Master, bumalik ka na. Sabay-sabay na bati sa kanya ng lahat. Ipunan ang lahat ngayon. Malungkot na bilin niya. Anong mali? May nag-aalalang tanong. Kahit na napukaw ang kuryosidad ng lahat, nagtipon pa rin sila gaya ng bilin ni Levi. Maya-maya, nagtipon ang lahat sa harap mismo ng huli. Matamang nakatingin sa kanila, same time na sinabi ni Levi, ako ay may lubos na pagtitiwala sa inyong lahat, tulad ng pagtitiwala ninyo sa akin. Nang marinig iyon, naramdaman ng lahat na may mali. Hindi pa nabanggit ni Levi ang ganoong bagay. Hindi na kailangang sabihin, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Floyd. Siyempre boss, alam na alam namin yan. Seryosong tumugon si Asher Dragon. Boss, may nangyari ba? Mangyaring sabihin sa amin ngayon. Ang iba ay nag-aalala sa kanya. Sa sumunod na segundo, humabol si Levi. May naglik ng balita tungkol sa paglalakbay ko sa Yartran. Sa sandaling malaman ito ng Ecclesiastic Order, nagsimula silang paksain ang North Pavilion. Ang kanyang mga salita ay nagpagulo sa lahat. Paano ito posible? Boss, kami lang ang nakakaalam ng iyong kinaroroonan palagi. Paano maipakalat ang balita sa loob ng maikling panahon? Baka isa sa atin ang naglik nito. Ang ilan sa kanila ay napahiyaw sa pagkataranta. Ang isang mainit na talakayan ay sumiklab, at ang lahat ay nagsimulang gumawa ng mga ligaw na hula. Gayunpaman, ang bawat isa sa kanila ay medyo mapagkakatiwalaan. Natitiyak nilang walang sino man sa kanila ang magtatraidor kay Levi at ilantad ang kanyang kinaroroonan. Ilantad ang kanyang kinaroroonan. Nagkaroon ng matinding pagbabago sa mukha ni Floyd. Namulat sa kanyang isip na maaari niyang ilantad ang kinaroroonan ng kanyang amo sa isang paraan. Pero wala akong ibang sinabi kundi si Gloria. Dahil babae ko na siya, tinuturing siyang isa sa mga kababayan natin. Kaya naman, hindi siya maaaring ang naglantad nito. Sa kabilang banda, patuloy na tiniyak ni Levi sa kanila, sigurado akong walang sino mang nag-shopping mode sa atin ang naglantad nito ng mapanlin lang. Naantig ang lahat, ang kanilang mga mata ay kumikinang sa mga kislap. Hindi may kakaila, malaki ang tiwala nila kay Levi, tulad ng pagtitiwala niya sa kanila. Gayunpaman, may kutob akong may nag-shopping mode sa atin na hindi sinasadyang naglik nito. Hindi maiiwasan, nagkukross pa rin tayo ng mga landas kasama ang Ecclesiastic Order at iba pa sa outer world. Kaya, maaaring nalantad ito ng sino man nang hindi sinasadya. Not to mention, ang base ay napapaligiran ng mga especially iyan na nagtatago sa di kalayuan sa amin.
Kaya naman, may posibilidad pa rin itong nalantad ng hindi sinasadya. Maaari bang subukan ninyong lahat na alalahanin kung nakipag-ugnayan kayo sa sino mang tagalabas noong wala ako kanina? Malungkot na sabi ni Levi. Sa makatuwid, nagsimula silang maalala sa lahat ng paraan. Nakaramdam si Floyd ng matinding pagkabalisa mula sa kanyang kalooban, ngunit kumbinsido siya na hindi maaaring si Gloria ang may kasalanan. Isa na siya sa atin ngayon. Para sa akin, kasing halaga siya ni Master. Hindi pwede. Hindi maaaring siya iyon. Sa kaibuturan, si Floyd ay dinaig ng isa pang alon ng pagkabalisa. Nakita niyang nasa malalim na tubig si Gloria kapag binanggit niya ang pangalan nito. Siya ay inosente. Hindi ako papayag na mahulog siya. Iminungkahi ni Zoe, paano ang tungkol sa pagkuha ng lahat ng umalis sa base kamakailan upang sumulong. Mas tumpak ang pag-filter sa ganitong paraan. Lalong tumindi ang pagkabalisa ni Floyd. Hindi may kakaila, kanina pa siya lumabas ng base, at marami sa kanila ang nakakaalam nito. Di nagtagal, lahat ng umalis sa base kamakailan ay humakbang pasulong. Palibhas ay abala sa pakiramdam ng pagkakasala, si Floyd ay walang pagpipilian kundi ang sumulong din. Alam niyang mapapalaki lamang nito ang sitwasyon kung hilig niyang kumilos ng may kainahinala. Pinutol ni Zoe ang kalokohan. Sabihin sa amin kung sino ang nakilala mo pagkatapos lumabas sa base at ang nilalaman ng iyong mga pag-uusap sa kanila. Subukang magbigay ng maraming detalye hanggat maaari. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3433. Sino ang nakilala mo? Ang lahat ng iba ay kusang loob na inilarawan kung ano ang kanilang ginawa at kung sino ang kanilang nakilala habang malayo sa base ng detalyado. Sa kabaligtaran, si Floyd ay nagiging mas balisa habang lumilipas ang panahon. Gayunpaman, napahawak siya sa kanyang sarili at nagkunwaring may iniisip. Hindi pwede. Hindi ko hahayaang may maramdaman sila. Floyd Irving, dapat kang manatiling walang pakialam gaya ng dati, sa pamamagitan ng kawit o ng manloloko. At the same time, parang lahat ng mata ng iba ay nasa kanya. Nakayuko siya habang malalim ang iniisip. Makalipas ang ilang sandali, lahat ng iba pang 20 tao na sumulong ay nagbigay ng mga nauugnay na detalye gaya ng hiniling, maliban kay Floyd. Batay sa kanilang mga paglalarawan, mahihinuha na hindi nila inihayag ang impormasyon sa iba. Nagkaroon pa nga ng konkretong ebidensya na magpapatunay na sila ay tapat. Dahil wala ni isa sa kanila ang may kinalaman sa pagkakalantad sa kinaroroonan ni Levi, si Floyd na lang ang natira. Sa madaling salita, siya dapat ang naglalantad sa kinaroroonan ng huli. Sa sandaling iyon, lahat ay nakatutok kay Floyd. Walang salitang makapaglalarawan kung gaano ka-tense si Floyd sa mismong sandaling iyon. Dapat ko bang ibunyag ang pangalan ni Gloria? Hindi pwede. Hindi ko siya dapat i-expose ngayon. Kapag binanggit ko ang kanyang pangalan, tiyak na maglalabas ng haka-haka si Master at ang iba pa na siya ang may kasalanan. Nagpasya si Floyd na hindi niya ibunyag ang pangalan ni Gloria, sa kabila ng isang dilema. Sandali lang, may hindi tama. Tingnan ang kasalukuyang sitwasyon. Ay hindi, mapapahamak ako. Bigla na lang hindi napigilan ni Floyd na mapaiyak sa kaloob-looban nang may mangyari sa kanya. Ang lahat ng iba ay nagpaliwanag ng detalyado ng may wastong mga dahilan at masusubaybayang impormasyon. Kaya, wala sa kanila ang may posibilidad na ibunyag ang kinaroroonan ni Levi. So ibig sabihin ako lang ang naghihinala. Siyempre, hindi ko ipagkakanulo si Master sa pamamagitan ng paglalantad sa kanyang kinaroroonan kahit kanino. Kanina ko lang sinabi kay Gloria. Siya kaya, isang nakakatakot na ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Si Gloria lang ang tagalabas na nakakaalam nito. Kaya, malaki ang posibilidad na ilantad niya ito sa iba. Sa isiping iyon, bumuhos ang malamig na pawis sa bawat butas ng kanyang katawan. Hindi pwede. Paano ako maghihinala kay Gloria? Floyd Irving, sa asterisk mabagka. Paano mo siya mapaghihinalaan kahit na kusang loob niyang ibigay ang sarili sa iyo? Kahit sino pa ay maaaring maglantad ng impormasyon, ngunit hinding-hindi ito gagawin ni Gloria. Hindi siya maaaring maging isa. Hindi ito mangyayari. Paano mo siya pinaghihinalaan? Nababaliw ka na ba? Hindi ka ba nanumpa na hindi ka na maghihinala sa kanya? Paano naging posible na nagawa niya iyon? Sa sandaling ito,
Iginagalang niya si Gloria na para bang siya ay isang Diyos na bumababa mula sa langit. Kaya, hindi siya dapat magkaroon ng anumang pagdududa tungkol sa kanya. Para sa kanya, hindi niya dapat saktan ang damdamin nito sa paggawa nito. Kasunod nito, kinausap niya ang kanyang sarili na alisin sa kanyang isipan ang anumang pagdududa tungkol kay Gloria. Imposible. Babae ko siya. Paano siya magiging isa? Floyd. Biglang umalangaw-ngaw ang maautoridad na boses ni Levi, na naputol ang kanyang pag-iisip. Nagulat, tumugon siya ng likas, Master. Sa sandaling iyon, ang lahat ay nanatiling nakadikit kay Floyd. Tila, siya na lamang ang natitirang potensyal na sospek. Kumbinsido si Levi na hindi maaaring ang iba pa ang naglalantad sa kanyang kinaroroonan. Sa mga lumabas sa base kanina, si Floyd lang ang hindi niya kinwestiyon. Sino kaya kung hindi siya? Floyd, isubo mo yan. Sino ang nakilala mo pagkatapos lumabas ng base? Pag-isipan mong mabuti para wala kang iwanan. Huwag kalimutang ipaliwanag kung ano ang iyong ginawa. Sabihin mo sa akin ang lahat. Tanong ni Levi. Una, ipinaliwanag ni Floyd ang kanyang layunin na lumabas sa base. Pangunahing sinisiyasat niya ang kasalukuyang mga gawain ng Ecclesiastic Order. Halos binanggit pa niya ang ipinaalam sa kanya ni Gloria kanina. Maayos naman ang lahat, at walang naramdamang kainahinala si Levi. Kung gayon sino ang madalas mong nakilala? Tanong pa ni Levi. Nakilala ko na, binanggit ni Floyd ang mga pangalan ng ilang kaibigan na dati niyang kilala mula sa Ecclesiastic Order. Sa katunayan, marami rin ang nakakakilala sa kanila. Maging si Asher Dragon at ang iba pa ay naging malapit na rin sa kanila kanina. Nakatingin kay Floyd, mariing tinanong ni Levi, yun lang. May iba pa ba? Hindi niya moari kung bakit sinabi sa kanya ng kanyang gut instinct na may mali. Parang may iniwan si Floyd. Samantala, sinabi ni Floyd ang kanyang sarili sa pagiging sobrang maalalahanin. Dapat akong maging mas maingat para hindi ako ibigay ang aking sarili. Kung hindi, makikita ako ng iba sa lalong madaling panahon. Nang makita si Levi na matamang nakatingin sa kanya, naglakas loob si Floyd at determinadong sumagot, wala nang iba. Kung iyon ang kaso, sa palagay ko ay walang sino man sa atin ang nag-leak ng impormasyon. Seryosong komento ni Zoe. Gayunpaman, nakatitig pa rin si Levi kay Floyd sa kanyang matalim na tingin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3434. Nagsisinungaling si Floyd. Ang titig na iyon ay tumagos mismo kay Floyd at naramdaman niyang parang nahuhubad ang buong kaluluwa niya. Nagsimula siyang bumuhos ng malamig na pawis dahil sa takot at gulat. May hinala ba siya sa akin? Higit sa lahat, tiyak na may ilang kalansay si Floyd sa kanyang aparador. Floyd, if you don't mind me asking, meron ka bang outside sources na pinagkukunan mo ng impormasyon? Kaya lang palagi kang nakakakuha ng ilan sa pinakamahalagang impormasyon tungkol sa Ecclesiastic Order, kasama ang listahan ng pangalan ng Bone Master. Gusto ko lang malaman kung saan mo nakuha yan, tanong ni Levi. Naramdaman ni Floyd na nagsimulang manigas ang kanyang mga daliri sa takot. Sobrang lakas ng tibok ng puso niya na naririnig niya ang pag-agos ng dugo niya sa tenga niya. Hindi nagtanong si Levi dahil palagi niyang inaakala na si Floyd ay talented lang sa aspetong ito. Pero ngayong nangyayari na ang mga ganoong bagay, hindi niya maiwasang magtaka kung si Floyd ang ginagamit. Kaya naman gusto niyang malaman kung paano kinukuha ni Floyd ang kanyang impormasyon mula sa mga tao sa Ecclesiastic Order. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Ang lahat ng impormasyong ito ay mula kay Gloria. Kung patuloy silang mag-iimbestiga, malalagay siya sa gulo. Sa katunayan, ito ay malamang na magiging napakadaling malaman. Hanggat kasama si Levi, walang makakatakas sa kanyang mga kamay. Kapag nalaman nilang si Gloria pala, lalala pa. Kung nalaman nilang si Gloria ang nagbigay ng impormasyon kay Floyd, lahat sila ay magsisimulang tretuhin siyang parang kaaway. Anong gagawin ko? Inilalantad ko ba na siya iyon? Dapat ko bang ilabas ang ating dalawa? Kung sasabihin ko sa kanila ang tungkol sa aming relasyon, maaaring makaiwas ako sa isang bala sa ngayon, ngunit tiyak na magsisimulang tingnan ito ni Master ng mas malalim. Kung mangyayari iyon, iisipin ng lahat na ginagamit ako ni Gloria. Natigil si Floyd sa kanyang natarantang pag-iisip, na nag-iisip ng lahat ng pinakamasamang posibleng senaryo.
Wala siyang ibang gusto kundi ang tanggapin ng lahat si Gloria bilang bahagi ng pamilya. Gayunpaman, hindi iyon mangyayari sa kasalukuyang estado sa pagitan nila at ng ecclesiastic order. Ano ang dapat kong gawin? So, anong nangyari? Habang nanatili siyang tahimik, mas lalong tumitig sa kanya ang lahat. Siguradong may mali sa kanya. Teka, naalala ko, biglang malakas na anunsyo ni Floyd. Nakilala ko ang ilang miyembro ng ecclesiastic order nang lumabas ako isang araw. Hindi ko napigil ang magyabang sa kanila. Napatingin sa kanya ang lahat ng may pagkataranta. Ano? Marami sa kanila ang nakakilala sa akin noong sinubukan kong kumuha ng impormasyon mula sa kanila. Sinabi pa nila na nasa panganib kami, ngunit hindi nila sinabi kung paano. Sinabi rin nila na si Yartran ay isang mahirap na kalaban at ang kamatayan ay tiyak na nasa malapit na nating hinaharap. Pagkatapos noon, nagsimula akong magyabang tungkol sa kung paano kawalang talo at hindi kami natatakot sa kanila. Naaalisin natin ang ecclesiastic order at Yartran sa parehong hininga. Noong una hindi sila naniwala sa akin, but then I accidentally blurted out na sisirain mo si Yartran. Walang sasabihin ang mga kaibigan kong iyon, kaya tiyak na narinig iyon ng iba. Maging si Floyd mismo ay nagulat sa bilis niyang nag-react. Ang kanyang dahilan ay hindi ganap na walang palya, at ang iba sa kanila ay tiyak na maghay-hinala pa rin sa kanya. Gayunpaman, ang pinakamahalaga, nagawa niyang ibalik sa kanya ang kanilang mga hinala. Maaaring pinaghihinalaan siya ng mga ito, ngunit dahil kahit siya ay umamin na siya ang may kasalanan, hindi ito gaanong nagamit. Nagtataka si Floyd sa sarili niyang dahilan. Maaari silang maghinala sa kanya, ngunit hindi sapat na masama para maging kapaki-pakinabang ang kanilang mga hinala. Total umamin na siya. Pasensya na. Kasalanan ko kung bakit nag-leak ang mga plano mo. Paumanhin ni Floyd. Hindi ako dapat naging mayabang. I never cared much about the ecclesiastic order anyway and I always ended up saying too much because it wasn't like we had anything to fear of, patuloy ni Floyd. Ayos lang. At least ngayon alam na natin ang nangyari, sagot ni Levi. Kahit nakakaiba ang kinikilos ni Floyd kamakailan, hindi pa rin siya pinaghihinalaan ni Levi. Hindi siya maghay-hinala sa sino mang lubos niyang pinagkakatiwalaan na makakasama niya noong una. Alam ni Levi na walang sino man sa kanila ang magtatraidor sa kanya, at buong puso niyang pinaniwalaan iyon. Kaya naman hindi na niya ito masyadong inisip. Ang una niyang hula ay tungkol sa mga linyang iyon, gayunpaman. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3435. Ano ang ibig sabihin mo sa isang dead end? To be fair, salamat din sa katalinuhan ni Gloria. Kung hindi niya ibinigay ang sarili kay Floyd, hindi niya maiisip na mag-isip ng plano para protektahan siya. Kahit na siya ay magdusa ng lahat ng sisihin, tiyak na hindi niya hahayaang makaladkad si Gloria. Kung tutuusin, siya ang pinakamahalagang tao sa kanya, higit pa kay Levi. Kung hindi buong pusong binigay ni Gloria ang sarili kay Floyd, baka nakapag-isip ito ng mas mahinahon at baka pinaghinalaan pa siya o nalantad. Maging si Gloria mismo ay hindi naisip na ang pakikipag-date kay Floyd ay magdadala ng ganoong benepisyo. Bago ito, mas nakasandal pa si Floyd sa gilid ni Levi. Ngayon pa lang ay nagsisimula na siyang maghinala kay Gloria. Kung nangyari ito ng mas maaga, malamang na sinabi niya ito ng malakas at baka pumunta pa siya para imbestigahan ang sarili niya. Dapat maging mas maingat ang lahat simula ngayon. Kung sakaling umatake ang kalaban kapag wala ako, kailangan talaga ninyong alagaan ang inyong mga sarili. Ang pinakamagandang gawin ay ang magtago sa underground bunker. Wildcard natin yan, kaya di nyo dapat sabihin kahit kanino, seryosong paalala ni Levi. Sa sandaling sinabi niya iyon, naramdaman ni Floyd ang pagbagsak ng kanyang puso sa kanyang tiyan. Matagal na niyang sinabi kay Gloria ang tungkol dito. Sa kabutihang palad, si Gloria ay isa sa kanila, kaya hindi ito mahalaga. Dapat ko na sigurong harapin ang lahat ng ito ng mabilis para makilala ni Gloria si Master at ang iba pa, naisip ni Floyd sa sarili. Siya ay may isang katanungan sa isip, bagaman. Sino ang nag-leak ng mga plano ni Master? Hindi pwedeng si Gloria. Iyon ay isang bagay na siguradong sigurado siya. Katulad ng pagtitiwala ni Levi sa kanya ng buong puso, ganoon din ang tiwala ni Floyd kay Gloria.
Ang paghihinala sa kanya ay hindi isang opsyon. Susunod, kakailanganin ko kayong lahat na bawasan ang pakikipag-ugnayan sa Ecclesiastic Order. Total, sasalakayin na nila tayo, patuloy ni Levi. Muli siyang nakarating sa North Pavilion pagkatapos umalis sa base. Nakuha na ng kanilang investigation team ang impormasyong hinahanap niya. Okay, ipakita mo sa akin kung ano ang nahanap mo. Umalis muli si Levi pagkatapos bumalik sa North Pavilion. Patay silang lahat. Nagulat ang buong team nang matagpuan nila ang kanilang unang impormante. Ang lahat ng may kinalaman sa kanila ay pinatay na rin, at sino mang gumawa nito ay tiniyak na walang iiwan na nakaligtas. Hindi nagtagal, natagpuan nila ang kanilang pangalawang impormante sa parehong kondisyon. Lahat ng may kaugnayan sa kanila ay patay na. Ang ikatlo, ikaapat, at lahat ng iba pang kasabay ay dumanas ng parehong kapalaran. Ang lahat ng kanilang hinahanap ay pinatay, at gayon din ang lahat na may kaugnayan sa mga taong iyon. Walang natitira pang mga pahiwatig para sa kanila. Late na tayong dumating. Ngayon ay nasa dead end na tayo. Naghinagpis ang mga taga North Pavilion. Tumawa si Levi. Anong ibig mong sabihin sa dead end? Ang iba sa kanila ay tumingin sa kanya na nalilito. Ano ang ibig niyang sabihin? From the looks of it, katatapos lang nilang patayin itong batch ng mga tao. Hindi pa nga sila nakakaalis ng mga katawan. Medyo natalo lang nila tayo, sabi ni Levi. Hindi napigilan ng ibang mga tao sa North Pavilion na sabihin, so ibig mong sabihin nasa paligid natin ang mga pumatay. Hindi naman sila ganoon kabilas kung hindi, di ba? Eksakto. Ito ay dapat na Ecclesiastic Order. Sila lang ang malapit para matapos ang trabaho ng ganito kabilas at makalayo bago kami dumating. Higit sa lahat, kilala talaga nila ang mga taong ito, sabi ni Levi. Bawat isang pangyayari ay tumuturo sa Ecclesiastic Order. Nagpatuloy si Levi, isipin ang lahat ng mga eksena sa krimen at pagsamasamahin ang mga ito. Batay dyan, aling unit ng Ecclesiastic Order ang pinakamalapit? Agad na nagsimulang maghanap ang North Pavilion team. Di nagtagal, may sagot na sila. Batay sa lokasyon kung saan pinatay ang mga taong ito, ang pinakamalapit na unit ng Ecclesiastic Order ay ang West Pavilion lamang. Kahit na karamihan sa Ecclesiastic Order ay natipon, ang mga nasa West Pavilion ay nandoon pa rin. Tanging ang mga elite ng West Pavilion ang maaaring sapat na mabilis upang patayin ang lahat ng mga taong ito. Napakahirap para sa kahit saan pang gawin ang gawaing ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3436. Ito ay dapat ang West Pavilion. Ganun pa man, hindi natin makakalimutan ang posibilidad na iyon. Kung nakipagsapalaran lang ang iba, hindi imposibleng nagawa nila iyon, the other North Pavilion members mused. Tumawa si Levi. Pagkatapos ng kanyang mga multifaceted na obserbasyon, napagpasyahan niya na ang mga taong gumawa nito ay dapat na mga miyembro mula sa lahat sa paligid ng Ecclesiastic Order. Kailangang magkaroon sila ng sapat na impormasyon mula sa lahat ng panig bago nila makontrol ang sitwasyon tulad ng dati. Gayunpaman, ang sinumang nakagawa nito ay dapat na labis na maingat at hindi nakipagsapalaran sa mga bagay ng walang taros, lalong hindi nakipagsapalaran. Kaya naman sigurado siya na ang mga mamamatay tao ay dapat na mula sa West Pavilion. Ang taong namamahala sa likod ng mga eksena ay dapat na mula rin sa West Pavilion. Walang ibang salita, tahimik na dumating si Levi sa West Pavilion. Gusto niyang makita kung sino sa West Pavilion ang may kasalanan. Ang kakaiba, gayunpaman, ang West Pavilion ay ganap na normal. Kahit na matapos ang kalahating araw na paghahanap, wala siyang mahanap. Siguradong may nangyayari. Ang West Pavilion ay ang pinakamalapit na lugar na maaari nilang puntahan pagkatapos patayin ang lahat ng mga taong ito, kaya ang sentido komon lamang na ang mga mamamatay tao ay pumunta rito upang magtago. Ngunit ang mga bagay ay hindi dapat naging napakapayapa. Paano sila nag-iwan ng ganap na walang mga pahiwatig? Doon nagsimulang magkamali. Sa bagay, ilang sandali lang ay sinundan na sila ni Levi. Dapat ay hindi na nila naaalis ang ebidensya ng ganoon kaga. Ang lahat ng iyon ay nangangahulugan lamang ng isang bagay, na ang mga taong ito ay orihinal na kabilang sa West Pavilion. Ang mga utak ng operasyon ay kailangang narito rin upang matiyak na walang nakita nang dumating si Levi upang mag-imbestiga.
Kung tumakbo lang sila dito para lang magtago, siguradong may nahanap na siya. Siyempre, may isa pang posibilidad. Isang tao lamang ang nasa likod ng bawat isa sa mga pagpatay na iyon, at nag-iisang pumatay ng higit sa daan-daang tao. Ang taong ito ay kailangang maging napakahusay upang makapatay ng napakaraming tao ng napakabilis. Iyon ay magpapaliwanag din kung bakit ang mamamatay tao na pinag-uusapan ay mas mabilis kaysa kay Levi. Napatunayan din na mas madaling itago kung nag-iisa ang pumatay. Bukod doon, hindi rin mahina ang mga taong pinatay. Kung ang Ecclesiastic Order ay nagpadala ng maraming tao pagkatapos ng mga impormante na iyon, tiyak na mag-iiwan ng eksena ang laban na naganap. Sa naobserbahan ni Levi, agad na pinatay ang mga taong iyon. Walang mga palatandaan ng anumang maayos na pag-aaway o away. Ngayon, sa wakas ay nakarating na siya sa conclusion na isang tao lamang ang pumatay sa lahat ng mga taong iyon. Pagbalik ni Levi, binalaan niya ang iba, bantayan mong mabuti ang West Pavilion. Kakailanganin ko kayong lahat na mag-imbestiga sa kanila. Magtago ka at alamin kung sino ang malamang na gumawa ng lahat ng ito at bigyan ako ng listahan ng pangalan. Nagtawanan ang ilang tao mula sa North Pavilion. Narinig na lang namin na biglang nag-utos ang Holy Guild para sa lahat ng grupo na bumalik sa kanilang base at maghintay ng mga order. Walang pinayagang umalis, ngunit lumabas pa rin ang mga taga-West Pavilion. Inaalam pa namin ang eksaktong mga pangalan. Ang desisyon ay napakamadali at nagulat ang lahat. Maging ang Holy Guild ay kailangang mag-imbestiga ngayong napakaraming tao ang napatay. Si Levi mismo ay natawa sa balita. Haha, pastahan ako kung sino man ang nasa likod nito ay hindi kailanman naisip na ilantad nila ang kanilang mga sarili sa ganitong lawak ng biglaan. Kailangan talaga niyang magpasalamat kung sino man ang nag-leak ng kanyang mga plano. Ngayon, mayroon silang isang grupo ng mga pahiwatig sa kamay. Sa pamamagitan ng pagsisiwalat ng kanyang mga plano, naging sanhi ito ng magkamali ang kaaway at nag-iwan ng maraming pahiwatig bilang resulta. Sa ngayon, halos 100% sigurado si Levi na ito ang West Pavilion sa likod ng lahat ng ito. Ito ay dapat na ilang mga piling tao mula sa West Pavilion. Upang mapatay ang napakaraming tao bago makarating doon si Levi, ang mga piling tao ay kailangang maging napakatalino, na nangangahulugang kailangan niyang nasa pinakamataas na hanay ng West Pavilion. Malamang na pareho sila ng level ng Three Sages. Kaya lang, may magaspang na ideya si Levi sa salarin. Sa kabila nito, natakot siya na baka may ilang napakahusay na walang tao na nananatiling nakatago. Maaari silang maging napakalakas, ngunit hindi malalaman ni Levi ang kanilang pag-iral. Gayunpaman, kung malalaman nila kung sino ang umalis sa West Pavilion sa loob ng panahong ito, mas magkakaroon sila ng pag-asa. Ano ang gagawin natin sa mga bangkay na ito? Tanong ng isang taga North Pavilion. I'm assuming na alam na ng Holy Guild ang mga salarin na ito. Ngayong na-expose na nila ang kanilang mga sarili, dapat na lang natin itong ipadala sa Holy Guild para makapag-imbestiga sila. Ayokong ibigay saan man ang mga tao sa likod nito na tumakbo, sagot ni Levi. As of that moment, nasa West Pavilion si Gloria. Siya ang pumatay sa lahat ng mga taong iyon. Phew, halos mahanap na nila ako. Ang bilis talagang tumayo ni Levi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3437. Ang eksaktong parehong palusot, paulit-ulit lang ang mga bagay na dapat niyang alalahanin. Hindi niya alam kung nalantad na sila ni Floyd. Alinmang paraan, ang mga nakausap nila mula sa Yartran ay na-target na. Kahit na ginawa niya ang kanyang makakaya upang mahulaan kung ano ang maaaring mangyari at orihinal na isinaayos na patayin ang mga taong iyon, napakabilis pa rin ni Levi para magtagumpay ang kanyang pangkalahatang plano. Wala siyang ibang magawa kundi ang personal na sundan at patayin ang lahat ng mga taong iyon. Kung hinayaan niyang umusad ang orihinal na plano, tiyak na nahuli sila ni Levi sa akto. Kaya lang, naudlot ang plano niya. Kung hindi lang siya kasing husay, nahuli na siya ni Levi. Nagpatuloy siya sa pagtatago sa West Pavilion at naramdaman niya na talagang dumating si Levi para hanapin siya. Sa kabutihang palad, ang 6 na tao at kung sino pa ang kailangan niyang patayin ay malapit sa West Pavilion. Maswerte rin siya na pamilyar siya sa lugar, kung hindi ay nalaman na siya. Ano? Paano napakabilis ng Holy Guild?
Tinitingnan na ba nila ang mga listahan ng pangalan? Sabi ni Gloria na nagpanik. Hindi niya akalain na magiging ganoon kabilas din ang Holy Guild. Kung lumabas ang kanyang pangalan sa listahan ng pangalan na iyon, maaaring maging bahagi siya ng investigasyon. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan niyang tiyakin na ang kanyang pangalan ay hindi kailanman may tala. Ito ay dumating bilang isang madaling gawain para sa kanya, nakikita bilang West Pavilion ay nasa palad ng kanyang mismong kamay. Ang kailangan lang niyang gawin ay kunin ang ilan sa kanila na gumawa ng alibay para sa kanya at maging mga saksi na siya ay nasa West Pavilion sa buong panahon. Mabilis na inayos ni Gloria ang lahat ng iyon habang siya mismo ay nakatutok sa pagtakas. Huminga siya ng malakas, pagod na pagod. Sino ang mag-aakala na ang isang maliit na pagkakamali ay magdadala ng napakalaking pagbabago ng mga plano? Halos maputok na niya ang kanyang saplot. Nagtataka ako kung kumusta si Floyd. Nagkataon, nakatanggap siya ng balita mula kay Floyd. Sinabi na ni Gloria na gusto niyang makilala si Floyd, at gumawa sila ng sarili nilang espesyal na paraan ng komunikasyon. Ikinwento ni Floyd kay Gloria ang lahat ng nangyari at pinagpawisan siya sa iniisip lang. Muntik ko nang ilabas lahat. Teka, pero hindi ba ibig sabihin nun, kahit si Floyd ay pinaghihinalaan ako ngayon? Bukod sa mga pinagkatiwalaan ni Levi, siya lang ang nakakaalam ng mga plano nito. Relax, Gloria. Wala kang kinalaman dito. Pupunta ako sa ilalim nito at alamin kung sino ang eksaktong nag-leak ng kanyang mga plano, sabi ni Floyd. Naisip ito ni Gloria at naging malinis. To tell you the truth, Floyd, ako ang nag-leak sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo? Gulat na sabi ni Floyd. Gusto kong protektahan si Master. Kaya naman nilabas ko. May nagsabi sa akin tungkol sa mga planong patayin si Master at kayong lahat. Parehong ang Ecclesiastic Order at Yartran ay sumusunod sa iyo. Ngunit pinabulaanan ko ang pagsasabing hindi matatakot si Master, at pinaplano na niyang tanggalin ang mga iyon mula sa Yartran, pasensya na po. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Napakunot ang noo ni Floyd bilang pagkilala. Parang yun yung sinabi ko. Pero ngayon ay ganoon din ang sinasabi ni Gloria. Naniwala siya sa kanya nang walang dalawang isip. Bukod dito, ito ay isang matibay na dahilan. Matibay din ang paniniwala niya na si Gloria ay hindi isang taong may masamang intensyon. Agad naman siyang inaliw ni Floyd. Oh, nakikita ko. Huwag kang mag-alala, Gloria. Mag-ingat ka na lang sa susunod. Hindi naman sa huli ay nasaktan kami. Ipinakapulupot ni Gloria si Floyd sa kanyang daliri. Hanggat inaman niya ito, hindi siya paghihinalaan ni Floyd. Kung hindi niya ito pinaghihinalaan, hindi siya gagawa ng sarili niyang pagsisiyasat. Floyd, magiging delikado ang mga bagay pagkatapos nito. Ang Ecclesiastic Order ay halos ganap na nagkakaisa at natatakot ako na magsimula silang pumatay ng iba. Ako ay sa lahat ng mga tainga. Mag-usap tayo kahit isang beses sa isang araw, at sasabihin ko sa iyo kung ano man ang nangyayari sa panig ko. Nakuha ko, masiglang sagot ni Floyd. Bumalik sa Holy Guild, nakabuo na sila ng realization pagkatapos nilang imbestigahan ang mga bangkay. Nagsimula silang maghanap sa malayo at malawak. Napangiti si Solocos matapos marinig ang resulta. Ito ay dapat na isang tao mula sa loob. Kailangan nating mahanap ang taong ito sa lalong madaling panahon. Malamang na sila rin ang nasa likod ng panahon na inagaw ng mga Shadow Guard ang Three Sages. Ang ilan sa inyo ay makikipag-ugnayan sa mga Shadow Guard at tingnan kung sino ang kanilang kasabwat kamakailan. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 3438. 3 araw hanggang makumplito ang espiritual na buto ng lumalamon. Nagsisimula ng magmukhang lubhang mapanganib ang mga bagay para kay Gloria. Parehong tinitingnan ni Levi at ng Holy Guild ang kaso, na ang ibig sabihin ay payat ang paraan ng pagtakas niya. Kailangan niyang gamitin si Floyd ng mas maingat ngayon. Ang pinakamagagawa niya ay makakuha ng impormasyon mula sa kanya. Hindi na niya ito mapipilit na gumawa ng anumang bagay na mahalaga, kung hindi ay malalaman ni Levi. Matapos malantad ang pinakabagong mga plano ni Levi, tiyak na magiging mas maingat siya. Tiyak na sisimulan din niyang bigyang pansin ang mga nakapaligid sa kanya. Ang numero unong bagay na dapat gawin ni Gloria ay pagbutihin ang kanyang skillset. Noon lang talaga niya mapoprotektahan ang sarili niya.
Kailangan niyang kumpletuhin ang lumalamon na espiritual na buto sa lalong madaling panahon. Wala na siyang anumang paraan para palubhin ang mga bagay sa pagitan ni Levi at ng Ecclesiastic Order, dahil alam na ng magkabilang panig ang tungkol sa kanyang plano. Kung talagang isasagawa niya ito, hindi niya maloloko ang sinuman. Worst comes to worst, ilalantad lang niya ang sarili niya. Ang isa pang masamang bagay ay ang Levi at ang Ecclesiastic Order ay kapwa huminto sa kanilang laban at magsimulang mag-imbestiga sa kanya ng buong puwersa. Sa oras na iyon, wala nang makakaabala kay Levi, na nangangahulugan na siya ay talagang nasa matinding problema. Paano ang angkan ng CITES? Kung narito sila, madidistract nila si Levi. Ngunit pagkatapos nilang mawala, wala siyang mahanap kahit isang bakas na sila ay umiral. Matapos makalusot sa mga investigasyon ng Holy Guild, bumalik kaagad si Gloria sa bangkay. Gusto niyang makita kung ano ang kalagayan ng Bone Grandmaster. Ang top 10 ay halos nasa kanilang huling paa at humihinga ng mabigat. Sila ay mga walang laman na shell sa sandaling iyon. Ang kanilang mga kaluluwa ay kinuha na. Nang lumitaw si Gloria, wala man lang silang reaksyon o kahit anong bakas ng emosyon ng tao. Nangyari lang iyon nang mamatay ang puso ng isang tao. Wala na silang pakialam sa kahit ano. May kasabihan na ang isang tao ay maaaring mamatay bago pa man tuluyang magwakas ang kanilang buhay. Ito ay dapat na ang kaso. Kung tutuusin, hindi man lang nila nagawang mag-alis ng pilikmata ng nasa harapan na nila si Gloria na dati nilang kinatatakutan. Gayunpaman, sa ngayon, hindi na si Gloria ang kanilang pinakakinatatakutan. Hindi na rin sila nakakaramdam ng takot. Hindi naman interesadong tingnan sila ni Gloria. Gayunpaman, kitang-kita ni Sonia at ng iba pa na nag-aalala siya. Matagal nang hindi ganito si Gloria, at ang pagbabago ng ugali niya ay malamang na may nangyari. Ang pinakahalatang bagay na maaaring nangyari ay natuklasan siya ni Levi. At least, may ideya siya na nag-e-exist siya. Haha, nasa buntot mo si Levi, hindi ba? Mukha kang nag-aalala. Tumigil ka sa pagtakbo. Hahanapin ka rin niya sa wakas, tumawa si Sonia. Ang kanyang mga salita ay tumusok kay Gloria na parang kutsilyo. Hindi lang siya nag-aalala tungkol kay Levi ngayong naidagdag na ang Holy Guild sa mix. Naipit siya sa pagitan ng isang bato at isang matigas na lugar. Sampal. Sunod-sunod na sampal ang pinaulanan ni Gloria sa mukha ni Sonia. Beach. Saan? Slot. Kasabay ng mga sampal, patuloy na insulto ni Gloria si Sonia sa pagtatangkang mawala ang kanyang pagkadismaya. Dumudugo ng husto si Sonia, ngunit nanatiling maliwanag ang kanyang ngiti. Yun lang ang kaya mo, di ba? The more you hit me, the more na natatakot ka. Hulaan ko kung hanggang saan na ang narating ni Levi at ng iba pa. Marahil ay nalantad mo ang iyong sarili sa isang paraan o iba pa, tama ba? Kahit na ang Ecclesiastic Order ay tiyak na naamoy sa anumang ginagawa mo. Ang mga salita ni Sonia ay parang nagdaragdag ng gatong sa nag-aapoy na galit ni Gloria. Higit sa lahat, tama siya. Ang tanging nagawa ni Gloria ay malamig na sabihin, so ano? Kapag nagtagumpay ako, wala sa kanila ang makakahawak sa akin ng kandila. Hintayin mo na lang. Magtatagumpay ako bago pa malaman ni Levi na ako ito. Hindi na pinansin ni Gloria si Sonia at ang iba pa at lumapit sa Bone Grandmaster upang tingnan kung ano ang nangyayari. 3 araw. Gagawin ito sa loob ng 3 araw. Ito ay tumagal ng ilang buwan sa orihinal, ngunit sa kabutihang palad, ang espiritual na buto ng batang ito ay lumalamon na. Ito ay mas mabilis sa base na iyon, sabi ng Bone Grandmaster. Magaling. Excited na bulalas ni Gloria. Akala niya kailangan niyang maghintay ng isa pang 2 linggo kahit man lang, ngunit ngayon ay 3 araw na lang siyang maghintay. Para sa kanya, ang oras ay mas mahalaga ngayon kaysa sa ginto. Baka pumutok siya anumang oras. Hanggat mayroon siyang buong potensyal bago siya nalantad, wala siyang dapat ikatakot. Hindi na niya kailangang maging kapantay ni Levi ngayon. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 3439. May kumokontrol sa CITES clan. Pagkatapos ng lahat, mayroon na siyang kakayahan. Kapag nagkaroon na siya ng aktwal na kapangyarihan, kahit na hindi niya matalo si Levi, kaya pa rin niyang makatakas. Pagkatapos ay maaari niyang dahan-daang palakasin ang sarili kapag nakalayo na siya. Ang Bone Grandmaster ay tumawa.
Isa pang magandang bagay ay hindi ka na mag-aaksaya ng anumang oras na masanay sa lumalamon na espiritual na buto. Pagkatapos ng lahat, ang tanging paraan upang masanay ito ay ang paglamon. Nagningning ang mga mata ni Gloria sa mga salitang iyon. Iyan ay napakaganda para maging totoo. Kadalasan, kailangan talagang maglaan ng panahon para masanay sa isang espiritual na buto. Pagkatapos ng lahat, ito ay mula sa isang panlabas na pinagmulan. Ang oras ay nag-iiba mula sa bawat individual, at ang ilang mga tao ay nagawang masanay sa loob ng ilang araw, habang ang iba ay hindi nasanay kahit na sa loob ng ilang taon. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Gloria na magiging ganito kahusay ang lumalamon na espiritual na buto. Lumamon para masanay. Ganyan talaga ang gusto ko. Nangangahulugan iyon na hindi na niya kailangang mag-aksaya ng oras para masanay ito. Dapat nasa tabi ko ang Diyos. Hahaha, tawa ng baliw si Gloria. Kahit na may mga bagay na nagsimulang magkamali sa kanyang panig, nagtagumpay pa rin siya sa pangkalahatan. Matalo sa labanan, manalo sa digmaan, tulad ng sinasabi nila. Kailangan mong maghanda ka agad. Magsisimula kaming ilipat ang espiritual na buto sa loob ng 3 araw. Sabi ng Bone Grandmaster. Umalis si Gloria sa bangkay at sinimulan ang kanyang paghahanda. Ang paglipat ng espiritual na buto ay maaaring isang mahabang proseso, kaya kailangan muna niyang asikasuhin ang lahat. Kung nalantad ang kanyang pagkakakilanlan habang inililipat niya ang buto, masisira ang mga bagay para sa kanya. Pagbalik niya sa West Pavilion, nasagasaan niya ang Holy Guild simula ng kanilang masusing investigasyon. Gumagawa sila ng isang malaking sweep sa buong grid at determinado silang walang iwanan. Hindi napigilan ni Gloria ang mapangiti sa ibang naiisip. May iba pang maaaring dumating dito. Parehong ipinalagay ni Levi at ng Holy Guild na ang salarin ay isang malaking puwersa sa likod ng Ecclesiastic Order. Ipinapalagay din nila na ito ay binubuo ng maraming tao, samantalang ang totoo ay siya lang ang utak sa likod ng lahat. Ang kanyang mga katulong ay simpleng mga lalaki na nahulog sa kanyang alindog. Walang sino man sa kanila ang nakakaalam kung ano ang kanyang ginagawa. Kung tutuusin, hindi nila alam kung ano ang plano niya. Ang akala lang nila ay nakatulong sila kay Gloria sa isang maliit at hindi gaanong mahalagang gawain. Ang kanyang landas ay malinis, at siya ay nag-ingat sa sino mang maaaring maging isang palatandaan. Ngayong tinitingnan ni Levi at ng Holy Guild ang Ecclesiastic Order, tiyak na naghahanap sila ng higit sa isang tao. Sa kabaligtaran, iyon ay magsisilbi lamang upang makagambala sa kanila at hatiin ang kanilang atensyon sa ibang lugar. Nakatulong iyon kay Gloria para makapagpahinga ng kaunti. Hindi mo makikitang darating ito. Ilang tao ang inaasahan mo. Ako lang, ang sarili ko, at ako. Malamig niyang snickered. Sa kabila noon, kailangan pa rin niyang i-distract si Levi. Ang pinakamagandang distraction ay ang Cites clan. Nagpadala na siya ng mga tao para hanapin sila. Kung sila ay natagpuan, pagkatapos ay ipaalam niya kay Levi. Para sa kanya, ang paghihiganti para sa Asher Dragon ay tiyak na mauuna sa lahat. Nakalulungkot, ang mga taong ipinadala niya sa kanila ay bumalik na walang natuklasan. Para bang ang angkan ng Cites ay nawala sa manipis na hangin. Kahit na ang makapangyarihang Gerten ay walang mahanap tungkol sa angkan ng Cites. Bakit wala pang balita tungkol sa angkan ng Cites? Hindi iyon katulad nila, bulong ni Gloria sa sarili. Kahit gaano pa kalakas si Levi, hindi nila style na umatras ng ganoon kadali, lalong hindi nawawala. Literal na iyon ang huling bagay na gagawin nila. Hindi sila madaling talunin, kaya naman matagal na silang laban sa Ecclesiastic Order. Bakit sila matatakot kay Levi kung ganoon nga? Napakunot ang noo ni Gloria sa pagkataranta. Hindi lang niya maisip kung bakit eksaktong nawala ang mga ito. Bakit pakiramdam ko may kumokontrol sa kanila? Napaisip siya ng malakas. Nagulat siya sa sarili niyang hula. Paano kaya ito? Wala man lang silang pakialam sa Ecclesiastic Order sa kanilang peak. Well, I suppose that was back then, bago ang unification. Sino ang makokontrol sa kanila sa kanilang kasalukuyang estado? Nanalangin pa rin si Gloria na matagpuan niya sila sa huli. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 3440. Tanong ni Kirin tungkol kay Gloria. May isa pang puwersa na makakakontrol kay Levi, ang Esoteric Guild. Gayunpaman,
Huli na ang lahat. Kailangan niyang gumawa ng huling minutong plano. Walang silbi ang pakikitungo kay Levi sa pamamagitan ng pagpapatindi ng alitan sa magkabilang panig. Hindi na siya mahuhulog dito. Ang Esoteric Guild. Naningkit ang mga mata ni Gloria. Tuwang-tuwa siya na halos maluha-luha na siya. Sino ang nagsabi na hindi makokontrol ng Esoteric Guild si Levi? Totoo naman na wala akong plano, at hindi rin ako makakagawa ng mga makalumang pakulo para magkaroon ng sama ng loob sa pagitan nila ni Levi. Ngunit maaari kong gawin ang Esoteric Guild bilang scapegoat. Ngayon, sinusubukan ni Levi at ng Holy Guild na makahanap ng puwersa na makakakontrol sa buong sitwasyon. Ang Esoteric Guild ay ang perpektong scapegoat. Ayon sa aking kaalaman, ni isa sa kanila ay hindi pamilyar sa Esoteric Guild, kahit si Levi ay walang alam. Kung ang Esoteric Guild ang sisisihin, hindi rin nila mapapatunayan na inosente sila. Kahit na malaman ni Levi at ng Holy Guild na hindi ito ginawa ng Esoteric Guild at isa lamang itong scapegoat, magtatagal ito. Bibigyan niya ako ng mas maraming oras, kung gayon. Kung makukuha ko ang pagkakataon at palaban sila sa isa't isa, mas maganda. Hahaha, humagalpak ng tawa si Gloria. Ang scapegoat ay lumitaw. Agad niyang sinimulan ang pag-iisip kung paano isisisi ang Esoteric Guild. Hindi ito mahirap para sa kanya. Higit pa rito, mayroon siyang higit sa sapat na ebidensya para gawin iyon. Halimbawa, mayroon siyang 4 na batong panulok na banal na kasangkapan, ang mga bangkay ng 3 Sages of North Pavilion, at ang top 10. Sa lahat ng ebidensyang ito, madali para sa kanya na ituro ang daliri ng sisihin sa Esoteric Guild. Hindi alintana kung ito ay totoo o hindi, ang mahalaga lamang ay ang atensyon ay inilihis. Una, magsisimula siya sa mga bangkay ng 3 sage. Hindi niya maihayag ang lahat ng ebidensya ng sabay-sabay, kailangan niyang gabayan ang iba ng dahan-dahan. Hindi nagtagal, nakaisip si Gloria ng isang plano. Matapos makipag-ugnayan kay Floyd, nagsimula siyang kumilos. Matapos malaman na ang Ecclesiastic Order ay walang planong salakayin sila pagkatapos ng pagkakaisa, si Floyd ay nakahinga ng maluwag. Nabangga rin niya si Asher Dragon at ang 4 pang nagpapagaling. Nang makita ni Floyd silang 5 ay nakonsensya siya. 2 lang ang bumabagabag sa kanya. Ang una ay si Gloria, at ang pangalawa ay ang mga pinsala ng Asher Dragon at ang iba pa. Hindi napigilan ni Floyd na mapabuntong hininga. Mabilis siyang inaliw ni Asher Dragon at ng iba pa, "Huwag kang ganyan, Floyd. Naka-recover na kami." "Oh, tama. Ang iyong mga kakayahan ay tumataas ng husto kamakailan. Mukhang araw-araw kang nagsasanay ng husto," papuri ni Phoenix. Naikuyom ni Floyd ang kanyang mga kamao. Lumalaki ng malaki. Ito ay malayo sa sapat. Mahaba-haba pa ang lalakbayin ko bago ko maabot ang aking layunin. Hindi lang dapat lampasan ko si Gloria, kailangan ko rin siyang protektahan. Marami pa rin kailangang gawin. Masyado akong mabagal. Malayo pa ako sa sapat na kapangyarihan para tulungan si Master kahit na gusto ko. Bumantong hininga ulit si Floyd. Dahan-dahan lang. Napaka-exceptional mo na. Nagtawanan si Asher Dragon at ang iba pa. Floyd consoled them too. Mabilis din kayong gumaling. Soon, babalik ka sa dati mong kinaroroonan. Oo, magtulungan tayo. Hindi tayo dapat maging pabigat ni boss. Dapat natin siyang tulungan. Samantala, curious na tumingin si Kirin kay Floyd at nagtanong, "Oh, right. Paano na ang babaeng iyon?" Pagkasabi niya nun, naging tense ang atmosphere. Natigilan si Floyd. "Oh tama, kahit na walang ibang nakakaalam tungkol sa akin at kay Gloria, alam ni Asher Dragon at ng iba pa." Sa katunayan, binanggit pa nila ito kay Master. Malamang hindi pa niya naiisip. Noong si Asher Dragon at ang iba pa ay nasa Heavenly Base, napakalapit nila at madalas silang maghapon sa isa't isa. Kaya naman, alam nilang hinahabol niya si Gloria. Sa katunayan, nakita ng ilan sa kanila ang hitsura niya. Nang maalala ang kanilang mga alaala, natakot si Floyd na lumitaw si Gloria. Ito ay nagbigay sa kanya ng isang malaking pagkabigla. Well, nakaramdam siya ng problema ngayon. Paano ko sasagutin iyon?